Kailangan mahanap na natin si Lolo Justino. Kung nagpunta siya sa kabilang baryo kagabi para manggamot, sana nakauwi na siya kanina pa. Nasaan na po kaya siya? Nag-aagaw ng liwanag at dilim, kuya. Bakit kaya wala pa siya? Yan din ang ipinagtataka ko eh. Kaya ngayon, kailangan natin siyang hanapin. Mamaya, baka kung ano na nangyari sa kanya eh. Wag naman po sana, Kuya Florante. Baka kung hindi kayanin ni Lola kapag nawala si Lolo eh. O sige na, ipagpatuloy na natin yung paghahanap sa kanya. Baka kung nalasing lang siya at kung saan nakatulog. Bilisan na lang natin, baka gabihin tayo. Sige po, Kuya Florante. Ay teka, may nakikita po ako sa unahan na. Parang taong nakahiga sa gilid ng daan. Baka kung si Lolo na yan. Sige, tayo na. Sigurado ako na kailangan niya ng tulong. Baka kung nabuwal lang siya dyan at nawala ng malay. Sige po, tayo na, kuya. Pinagpalang araw, Kabanong. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Manuel. Isa pong pulis sa ngayon. Ang ilalahad ko pong kwento sa inyo ngayon ay patungkol sa masamang karanasan namin dati. Kasama ko si Kuya Florante rito. At nagsimula lang ang lahat nang makita namin ang lolo naming albularyo na nakahandusay sa gilid ng daan. Nung lapitan na namin siya, pareho kaming nanlumo ni Kuya nang makita ang kanyang sitwasyon. Sino kaya walang iyang gumawa nito kay Lolo? Magbabayad siya ng mahal. Di ako titigil hanggat hindi ko na igaganti ang pagkamatay ni Lolo. Hindi po kaya isang aswang ang gumawa nito, Kuya? Wakwak ang tiyan ni Lolo Justino at parang wala na rin siyang dugo. Teka, titingnan ko nga kung... Hindi! Wala na nga siyang atay! Malakas ang kutob kong tama ang sinabi mo, Manuel. Aswang ang gumawa nito kay Lolo. Kung aswang ang gumawa niyan, baka po'y narang siya. Hindi po kaya malaki ang galit ng aswang na yun sa kanya? Magpasalamat lang ang aswang na yun at hindi ako nakasama kay Lolo kagabi. Kung nagkataon, siya sana ang nasa kalagayan ni Lolo sa mga panahong ito. Ano na pong gagawin natin, Kuya? Sasabihin po ba natin kay Lolo yung nangyari kay Lolo? Hindi natin habang buhay may tatagong pagkamatay ni Lolo Justino. Karapatan din ni Lola na malaman kung ano nangyari sa asawa niya. Sige po, Kuya Florante. Sabihin po natin sa kanya. Sige, tara na. Umuwi na muna tayo para ibalita sa kanya ang nangyari. Hihingi na rin ako ng tulong sa iba nating kanayon para mailibing na maayos ang bangkay ni Lolo. Pagka-uwi namin, Kabanong, agad naming ibinalita kay Lola ang nangyari. Humagulgol siya at muntika nang mawala ng malay. Pero nagawa namin siyang pakalmahin ni Kuya. Dahil hindi naman pwedeng iwan ng mag-isa si Lola, si Kuya na lang ang bumalik para ayusin ang libingan ni Lolo. Si Kuya na ang bumalik para ayusin ang bangkay ni Lolo. Naisip namin kailangan na niyang mailibing kagad dahil sa naging sitwasyon niya. Nung wala na si Kuya, ikinuwento ni Lola sa akin ang naging buhay nila ni Lolo. Isinalaysay niya rin ang mga naging kababalaghang naranasan niya dahil sa pagiging albularyo niya noon. Marami ang nakalaban ng lolo ninyo. Hindi ko alam kung sino ang may motibo para gawin yon sa kanya. Ilang aswang na rin ang napatumban niya. Kaya baka ginantian siya. Baka nga po matagal nang pinagplanuhan ng pagpatay sa kanya, Loli. Teka, hindi po kaya sinundan ng mamamatay tao si Lolo? Baka nga, Manuel. Siguro naghintay lang ng tiyempong nilalang na yon para atakihin si Lolo mo. Siguradong patalikod ang atake noon. Kasi kung harapan niyang nilabanan si Justino, tiyak na mahihirapan ng aswang. Magagawa pa sanang makasigaw ng Lolo mo para makahingi ng tulong. Oo nga po eh. Nagising din naman po ako kagabi para umihi pero wala naman akong narinig na boses na sumisigaw. Malamang katulad niya. Meron din kalaman ang nakalaban niya. Baka naunahan niya ang lolo mo. Kaya nagawa niya itong maisahan. Ang sabi nga po ni Kuya Florante, gagantihan daw niya yung gumawa nun kay Lolo eh. Hay nako, kung ako sa kanya, hayaan na lang natin na karma ang gumanti sa nilalang na yon. Ipagpasa Diyos na lang natin ang nangyari. Mamaya baka kung ano pa ang mangyari sa atin. Pero payag din naman po sana ako sa gusto ni Kuya eh. Alam ko po na yun lang ang paraan para matahimik ang kaluluwa ni Lolo. Manuel, masyado ka pang bata para dyan. Kung ako sa'yo, ang pag-aaral kung paano magbasa at magsulat ang atupagin mo.
Paano naman po si kuya? Ako nang kakausap sa kanya. Walang kabuluhan ng paghiganting yan. Hindi na natin maibabalik ang buhay ng lolo mo sa gagawin niya. Basta, wag po ninyong sasabihin na ako nagkwento sa inyo tungkol sa plano niya. Oo naman na po. Huwag ka mag-alala. Ako ang bahala. Papayuhan ko lang naman siya. O sige na, magpahinga ka na muna ron at hayaan mo akong mapag-isa rito. Sige po, Lola. Iniwan ko nga ng mag-isa si Lola. Ilang sandali lang, narinig ko na ang paghikbi niya. Hinayaan ko na lang muna siya. Dahil maging ako man, nakaramdam din ng lungkot dahil sa biglang pagkawala ni Lolo. Ang hindi ko lang matanggap noon ay ang paraan ng pagkamatay niya. Sa kabila ng mga sinabi ni Lola, palihim din akong nag-iisip patungkol sa paghihiganti. Alam kong mali ang naiisip ko noon at masyado pa akong bata. Pero wala akong ibang naiisip na paraan para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Lolo. Nasa ganong sitwasyon ako nang dumating si Kuya Florante. Si Lola, nasan? Nasa kwarto po niya, Kuya. Nagmumukmuk po. Ayaw po niyang may kasama eh. Pinalabas niya nga po ako eh. May nalaman ako patungkol sa kamatayan ni Lolo. Hindi man ako 100% sigurado, pero makakatulong na rin sa pagtukoy natin kung sino pumatay sa kanya. Ano po yun, Kuya? Pwede ko po bang malaman? Sige, pero siguraduhin mo lang na walang makakaalam na iba ha. Pati po si Lola? Hindi po niya pwedeng malaman ang tungkol dyan? Mas mabuti nang hindi na muna niya malalaman, Manuel. Baka mas lalo lang siyang maguluhan sa nangyayari. Sige po, Kuya. Ano naman po ang nalaman niyo? May isang kabaryo tayo na nakakita kay Lolo. Ayon sa kanya, sinundan daw si Lolo ng anino ng isang babae. Nakita niya raw ang hubog nun, pero hindi ang muka. Sinundan? Ibig sabihin, pagkagaling po niya sa kabilang baryo, may nakasunod na po sa kanya? Oo, Manuel. Kung sinundan siya ng isang babae, ibig sabihin, kung hindi man siya ang pumatay kay Lolo, kakilala niya yun. Saan naman po naman natin mahahanap yung babaeng yun, Kuya? Yan ang hindi ko alam. Pero sige, susubukan kong magtanong sa iba kong kakilala. Baka alam nila yung patungkol sa kanya at kung saan siya makikita. Kailangan natin siyang makaharap sa lalong madaling panahon. Sige po, ikaw na lang po magsabi kay Lola ha. Baka kasi kung pagalitan niya ako eh. Ay, isa pa pala. Gusto ko sana sumama sa iyo para may alalay ka, Kuya. Sige, Manuel. Sa panahon ngayon, wala akong ibang mapagkakatiwalaan. Kung hindi kayong dalawa lang ni Lola, hindi natin kilala kung sino yung totoong nakalaban natin eh. Nang mga panahong yon, pumasok si Kuya sa kwarto ni Lola saka kinausap niya ang matanda. Hindi na ako pumasok doon at hinayaan ko na lang muna silang dalawa. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Kuya at nakita ko ang pagkadismaya sa kanyang muka. Inusisa ko siya at ang sabi niya, pinigilan siya ni Lola sa plano niyang paghihiganti sa kung sino mang pumatay kay Lolo Justino. Di ako mapipigilan ni Lola. Kailangan ko maipagiganti si Lolo. Habang buhay kong dadalhin sa loob kong sakit na dulot ang pagkawala ni Lolo. Hanggat nabubuhay ang pumatay sa kanya, hindi ako titigil. Kasama po ko sa inyo, Kuya. Wala na akong pakialam kung ano man ang sabihin ni Lola. Kung pagalitan man niya ako, ayos lang. Gagawin naman natin ang paghiganti para kay Lolo eh. Tama ka riyan, Manuel. Kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon, aalis tayo para hanapin ang pumatay kay Lolo. Pagbabayarin natin siya sa ginawa niya. Sige po, Kuya Florante. Paano naman po kung aswang pala yung pumatay sa kanya? Baka kung kailangan natin ng panlaban sa kanila, Kuya Florante. Di gamitin natin yung mga sandatang ginagamit ni Lolo. May nakita ko mga itak sa baul niya na nakatago sa ilalim ng higaan nila ni Lola. Alam kong ginagamit niya yon bilang panlaban sa mga aswang. Sige Kuya, tama po. Ginagamit nga yun ni Lolo. Nakita ko rin po kasi siya minsan na kumuha ng itak dun eh. Kung hindi ako nagkakamali, yun nung inatake ng aswang ang isa sa kabaryo nating buntis. Tamang-tama, gagamitin natin yon. Isang araw din kami nagluksa dahil sa pagkamatay ni Lolo. Si Lola naman, madalas na pumupunta sa pinaglibingan namin kay Lolo Justino. Buong maghapon siyang nakatambay roon at umuuwi lang kapag nakakaramdam na ng gutom. Makalipas ang ilang linggo,
Nagtaka ang mga kabaryo namin dahil sa sunod-sunod na pagkawala ng mga alagang hayop nila. Ang iilan sa mga iyon ay natatagpuan na lang nilang wala ng buhay. Wakwak ang tiyan, wala ng laman loob, at tuyot ang dugo sa katawan. Malakas ang inala kong iisa lang ang pumatay kay Lolo at ang halimaw na umatake sa mga hayop dito sa atin. Yan nga rin pong inala ko, kuya. Ano kaya kung matyagan natin ng paligid? Sigurado na madali nating makikita at mahuhuli yung aswang kapag nambiktima pa siya uli. Hindi ganun kadali ang iniisip mo, Manuel. Pero sige, susubukan nating rumonda sa gabi. Baka sakaling matsyempohan natin ang nilalang na yon. Teka, ano po kaya kung doon tayo pumunta sa bahagi kung saan madalas na makita ang mga bangkay na hayop? Baka hindi na po tayo mahirapan sa paghahanap sa aswang, kuya. Sige, gagawin natin yan. Pero kailangan nating magdoble ingat. Wala tayong kaalam-alam kung anong uri talaga ng nilalang yung makakalaban natin At ano yung kakayahan nila. Sana naman, sa pamamagitan ng gagawin natin, mahuli na natin kung sino man yung pumatay kay Lolo. Oo nga Pero kasabay ng paghuli natin sa kanya, kung iisa lang ang nilalang na yon at ang nananalasa rito, sigurado na magiging tahimik na rin ang baryo natin. Nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap ni Kuya Florante nang lumapit sa amin si Lola. Inutusan niya kaming iligpit sa kasunugin ng lahat ng mga gamit ni Lolo para mabawasan ang lungkot na nararamdaman niya. Napatitig ako kay Kuya at agad na naisip na mas magiging madali sa amin ang paghalukay sa baul ni Lolo. Makakakuha kami ng armas doon nang hindi mahahalata ni Lola ang plano namin. Sige po, La. Kami na pong bahala ni Manuel. Teka, pati po ba yung laman ng baul itatapon na rin po namin? Baka po may mga importanteng bagay na itinago ron si Lolo Oo, pati yon. Lahat naman ng laman nun, puro sa panggagamot niya. Ayaw ko nang may isa sa inyong magmana na kakayahan niya. Tingnan niyo nangyari sa kanya. Namatay siya ng walang laban. Mas mabuti pang maging karaniwang tao lang kayo. Walang kaaway, wala ring gulo. Sige po. Kami na po ni Manuel ang bahala doon. Susunugin na lang po namin pati yung baul niya. Sige, maraming salamat mga apo. Ako ay magluluto para sa hapunan natin. Siguraduhin lang ninyo na walang may iwang gamit ng lolo niyo, ha? Sige po, Lola Martina. Susundin namin ang sinabi niyo. Manuel, tayo na. Unahin na nating ilabas ng bahay yung baul ni Lolo. Tulungan mo ko. Medyo may kabigatan yun Sige po, kuya. Noon din, pumasok kami sa kwarto ni na Lola. Kinuha namin ang baul saka dinala sa likod bahay. Nang naroon na kami, kinuha namin ang lahat ng laman nun. Nakakita kami ng 2 itak at iilang libreta. Kaya itinago muna namin yun ni Kuya. Ibinaba na rin namin noon ang iba pang mga gamit ni Lolo at sinimulang sunugin. Habang binabantayan namin ang sigang nagawa namin, binusisi namin ang libreta. Sigurado na ang libretang ito yung siyang susi para matalo natin ang aswang na pumatay kay Lolo. Maghanap tayo ng posibleng panlaban sa kanila. Sige po, kuya. Ito po. May nakasulat dito patungkol sa mga uri ng aswang at kung paano sila lalabanan. May nakasulat diyang mutya na maaari nating magamit laban sa mga nilalang na yon. Mas mabuti siguro kung wag na nating isipin ang mutya. Mas mahirapan lang tayo Mag-focus tayo sa mga paraan para matalo ang aswang. Ito po kuya May nakaguhit dito at meron ding pagsasalarawan ng aswang. Teka, parang ito yata yung umatake kay Lolo Hindi kayo matagal na niyang alam yung patungkol sa aswang na yon? Sige nga, patingin nga Manuel. Ano bang pangalan ng aswang na yan? Teka, wala namang pangalan pero ganito rin po yung nakita ng kabaryo natin, di ba? Kung ito nga yun, kuya, mas madali natin siya makikita. Sa susunod na araw, kabilugan na ng buwan. Roronda tayo. At sana, makasalubong natin yung nilalang na yon. Wala akong pakialam kung mabangis siya. Haharapin ko siya at lalabanan. Kasama mo ko, kuya. Tutulong ako sa inyo sa abot na makakaya ko. Sige, salamat pinsan. Kailangan natin gawin to para kay Lolo.
Opo kuya, para kay lolo. Nang matupok na ang mga sinunog namin, sinigurado namin na hindi madaling makita ni Lola ang bagay na nakuha namin sa baul. Saktong pagkatapos namin, tinawag na kami ni Lola para maghapunan. Dahil doon, pumasok na kami sa bahay saka sinaluhan namin siya sa pagkain. Gusto ko sanang umalis na lang tayo sa lugar na ito. Siguro, yan lang ang paraan para tuluyan nating makalimutan si Justino. Aalis po? Paano naman si Lolo? Iiwan natin dito yung bangkay niya? Hindi pa nga rin po natin nalaman kung sinong pumatay sa kanya eh. Oo nga po, Lola. Sigurado po na malulungkot si Lolo. At sasama pa ang loob niya sa atin kung gagawin po natin yan. Ay, pero kayong dalawa lang naman ang iniisip ko eh. Paano naman kung pati tayo aatakihin pala ng nilalang na yon? Nilalabanan po natin sila, Lola. Di ba, Kuya Florante? Lalabanan? Bata ka pa lang ah. Anong alam mo sa pakikipaglaban? Baka kung pagtawanan lang tayo ng mga aswang na yan. Tama po si Manuel, Lola. Ako po, nakahandang lumaban para lang maprotektahan kayo. Hindi ako papayag na mangyari sa atin ang ginawa nila kay Lolo. Pagbabayarin ko sila. Florante, hindi ba pinagsabihan na kita? Ayaw kong gumanti kayo. Mas magiging magulo lang ang buhay natin kung gagawin nyo yan. Pero, alangan naman pong hayaan na lang natin yung nangyaring yun kay Lolo. Isa sa walang bahala lang po ba natin yun, Lola? Kung yan ang kailangan para maging tahimik ang buhay natin, gagawin natin yan. Gagawa lang tayo ng akbang laban sa kung sino mang nilalang na yan kung kakantiin nila tayo. Kahit na nananahimik tayo rito. Kung yan po ang gusto nyo, sige po. Pero, iisa lang saan ang hiling ko, Lola. Huwag na po kayo makisali. Makakaya ko naman pong labanan ng aswang na yan eh. Tutulong din naman po ako kay Kuya. Hindi ko po siya pababayaan, Lola. O siya, sige. Saka na natin pag-usapan yan. Tapusin na muna natin ang pagkain natin para makapagpahinga na. Sinisingil na ako ng antok. Dahil ilang araw ring hindi ako nakakatulog na maayos. Pareho kaming napatango ni Kuya. Itinuon na lang muna namin ang pansin namin sa pagkain hanggang sa maubos na namin yon. Na mga panahong yon, ako na ang nagpresenta na maghugas ng pinagkainan namin. Pumasok si Lola sa silid nila ni Lolo. Samantalang si Kuya Florante naman, nagpahangin sa labas ng bahay. Pagkatapos ng paghuhugas ko ng plato, bumaba na rin ako saka lumipat sa tinatambayan ng pinsan ko. Hindi na ako makapaghintay na makasagupang nilalang na yon. Gusto kong makaharap siya sa lalong madaling panahon, Manuel. Ilang gabi na lang din po, kabilugan na rin ang buwan, di ba? Mas madali po sa atin na mahanap sila kapag bilog ang buwan. Tama ka. Pero ang mga katulad nilang hayok sa dugo at laman, kayang umatake kada gabi. Dito ka lang sa bahay Aalis ako at maglilibot sa buong baryo. Bakit naman po? Kung aalis kayo, sasama ako, Kuya. Mas kailangan ka rito ni Lola. Mag-isa lang siyang may iwan dito sa bahay kapag sasama ka pa sa akin. Wala naman sigurong mangyayaring masama sa kanya eh. Isa pa, makakaya naman natin na isarang mabuti yung bintana at saka pinto bago tayo umalis. Sige na, Kuya, sama na po ako sa inyo. Ay nako. O siya, sige. Mas mabuti nga para may makatulong ako kung sakali. Sigurado na mambibiktima na naman yung hayop na aswang na yun eh. Pagdasal na lang natin na ang makakasugupa natin ay siyang pumatay kay Lolo. Paano naman po kung makakaharap natin siya? Saka, handa na ba talaga tayo para labanan ng nilalang na yun? Matagal na akong handa, Manuel. Sinanay ako ni Lolo sa pakikipaglaban sa mga aswang. At alam ko sa sarili ko na makakaya ko sila. Nakita mo naman kami ni Lolo kapag nagsasanay dati, di ba? Opo, Kuya. Kung ganon, sundin mo na lang yung mga ginagawa namin. Kapag umatake sa iyo yung aswang, umilag ka. Maghanap ka ng tamang pagkakataon para gumanti sa kanya. Sige po, Kuya. Isang bagay pa nga pala. Huwag ka matatakot sa kanila. Takot ang nagiging pagkain nila sa puso ng mga kalaban nila. Sige po, tatandaan ko po yan. Maraming salamat, Kuya. O sige na. Aalis tayo ngayong gabi Babalik din naman tayo kaagad eh. Siguraduhin lang muna natin na walang mga aswang sa paligid.
at walang hayop na mabibiktima. Sige po, kukunin ko lang po yung mga itak na itinago natin. Oo, mas mabuti pa nga. Teka sandali, aakyat na muna ako para siguruhin tulog na si Lola. Isasara ko na rin ng maayos ang mga bintana at saka pinto. Pagkapasok ni Kuya sa bahay, kinuha ko na kagad ang mga itak. Pagkabalik niya, nagpasya na kaming umalis para rumonda sa buong baryo. Una namin pinuntahan ang pinakadulong bahagi ng barangay namin. Dahil maliwanag ang buwan, hindi kami nahirapan sa pagbaybay ng daan. Hindi namin alam kung anong oras na yon, pero sobrang tahimik ng paligid. Nasa kalagitnaan na kami ng paglalakad ni Kuya nang makarinig kami ng igik ng baboy sa hindi kalayuan. Nakakaamoy ako ng malansa. Sigurado may aswang dyan. Mukhang hindi pa naman niya napapatay yung baboy na yun eh. Siguro nga po, Kuya. Tika, ayun oh, may gumagalaw sa baging yun. Parang kinakaladkad na po niya yung baboy. Tara na, lapitan natin yan at kumpirmahin kung tama yung hinala natin. Kailangan natin mapigilan ng nilalang na yan. Paano naman po kung meron siyang kasama, Kuya? Huwag kang mag-alala. Akong bahala kung sakali. Basta ihanda mo lang ang sarili mo. Makiramdam ka na rin sa paligid natin. Baka may umatake sa atin ng biglaan. Sige, Kuya. Ako pong bahala. Sasabihin ko kagad sa inyo kapag may napansin akong kakaiba. Sige na. Huwag ka na muna magsalita. Kailangan natin maging maingat sa paglapit dyan. Kapag naaktuhan natin ang aswang, susugurin ko siya kaagad. Napatango ako sa sinabi ng pinsan ko, Kabanong. Naging marahan ang paglalakad naming dalawa hanggang sa halos 3 dipan na lang ang layo namin sa pwesto ng nilalang. Lalapit pa sana kami ng husto ni Kuya roon, pero biglang napaigik ng malakas ang baboy. Nakarinig kami ng pag-angil. At nang sipatin ko ng maigi yon, nakita kong winawakwak niya ang tiyan ng hayop. Walang ano-ano, napalingon sa pwesto namin ng nilalang at agad na napaangil. Inakala namin ni Kuya Florante na susugod yun sa amin, pero hindi namin inaasahan, tumakbo siya palayo. Kuya, aswang yun, di po ba? Oo Manuel, aswang nga yun. Baka nga nabigla sa pagdating natin eh, kaya tumakbo siya palayo rito. Ano kaya kung abulin natin siya? Wala rin namang kasama yung aswang na yun eh. Hindi tayo dapat na magpadalos-dalos. Mamaya, baka may mga kasama siyang nag-aabang sa atin. 2 lang tayo. Paano po kung meron siyang bibiktimahin ulit? Baka po, hindi na hayop yung atake niya sa susunod. Ay, sige na nga. Sundan na natin siya. Pero hindi tayo didikit na masyado sa kanya. Aalamin lang natin kung saan siya pupunta. Sige po, Kuya Florante. Tara na. Sige, basta maging alerto lang tayo. Hindi maganda ang kutubo sa gagawin natin eh. Naunang maglakad si Kuya, kaya sinigurado kong walang nakasunod sa amin. Sinundan namin ang nilalang hanggang sa makarating kami sa kabilang baryo, kung saan nagpunta si Lolo para manggamot. Agad naming naisip ni Kuya na baka tagaroon lang din ang aswang na umatake sa kanya. Kuya, baka nga po, iisa lang yung aswang na pumatay kay Lolo at yung nananalasa sa baryo natin. Yan ang hindi natin alam. Pero kung pagbabasihan natin yung sinabi ng kabaryo natin, magkaibang aswang sila. Mahaba yung buhok ng nilalang na nakasunod kay Lolo eh. At ang aswang na sinusundan natin dito, maikli lang ang buhok. Kung ganun po, ibig mong sabihin, hindi lang iisa ang aswang na umaatake sa mga baryo, Kuya. Tama ka Manuel. Kaya kailangan natin maganda sa lahat ng oras. Hindi natin alam kung ilang aswang ang nananalasa rito sa atin eh. Ngayon, hindi lang ang aswang na pumatay kay Lolo ang problema natin, pati ng ibang nambibiktima rito. Teka Kuya, may naaninag akong gumagalaw sa bahaging yun oh. Parang nagtatago sila sa likod ng mga puno. Kumalma ka lang. Tumahimik muna tayo. Dahan-dahan tayong aalis dito. Kailangan hindi nila tayo mahalata eh. O sige na Manuel, umuwi na tayo. Sige po Kuya Florante. Teka, ibig mong sabihin marami ang... Mamaya na natin pag-usapan yan. Mali ang naging pasok natin dito. Tayo na, dali! Pati ako'y nataranta dahil sa sinabi ni Kuya. Napalingon pa ako sa kakahuyan at may mga nakita kong mapupulang mga mata. Kinutuban ako na baka alam na mga aswang na yon ang presensya namin. Kaya agad kong sinabi yon kay Kuya.
Napailing naman siya at pinayuhan akong ituon na muna ang pansin sa paglalakad. Kalaunan, nakarating na rin kami sa baryo. Minabuti naming hayaan na lang ang baboy na naging biktima ng aswang at dumiretso na kami sa bahay. Maswerte nga lang kami dahil mahimbing ang tulog ni Lola. Sige na Manuel, matulog ka na. Magbabantay pa ako sa paligid eh. Kailangan makasiguro tayo na hindi tayo nasundan ng mga yon. Sasamahan ko na po kayo para hindi kayo antukin, kuya. Wag na, matulog ka na lang Manuel. Basta wag mong babanggitin kay Lola na umalis tayo ah. Saka wag mo rin sasabihin ng tungkol sa mga nakita natin. Opo, kuya. Hindi ko po babanggitin kay Lola yung tungkol doon. Sige, salamat Manuel. O paano? Maano na po ako matulog ah. Pero kung inaantok kayo, gisingin lang po ninyo ako para ako naman po magbabantay sa paligid. Hindi na kailangan. Kaya ko naman eh. Isa pa, medyo malapit ang mag-umaga. Ilang oras na lang oh. O sige, kayo po ang bahala. O kuya, matutulog na po ako ha. Pagkalapat ng likod ko sa banig, agad akong dinalaw ng antok kabanong. Nagpatianod ako hanggang sa tuluyan na akong makatulog. Kinabukasan, pagkagising ko, naabutan ko si Lola at Kuya Florante na nag-uusap. Hindi na muna ako lumapit sa kanila at minabuting makinig na lang sa kanilang usapan sa hindi kalayuan. Florante, gusto ko kapag wala na rin ako, ikaw na ang bahalang gumabay kay Manuel. Alam kong magiging pariwara ang buhay niyan eh. Huwag po kayo magsalita ng ganyan, Lola. Hindi pa po kami nawawala. Saka, huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po pababayaan ang pinsan ko. Isang bagay pa pala. Ayaw kong ni isa sa inyo ay maging katulad ng lolo ninyo. Oo nga't nagbula kayo sa hanay ng mga mababagsik na albularyo. Pero mas mainam kung pipiliin nyo ang tahimik na buhay. Ayaw kong dumating ang araw na mangyari rin sa inyo nangyari kay Justino. Yun nga po eh. Pero sa totoo lang, wala rin naman po akong balak eh. Ewan ko na lang po kay Manuel. Huwag po kayo mag-alala, Lola. Susubukan ko po siyang kausapin. Mahal ko kayong dalawa. Ngayong wala na sa atin ang lolo ninyo, hindi ako papayag na pati kayo mawala rin sa akin. Hindi po kami mawawala sa tabi niyo, Lola. Mahal namin kayo eh. Kung nag-aalala kayo na baka may sumugod sa atin, huwag niyo na pong isipin yun. Nakahanda po ako anumang oras. Maraming salamat, Apo. Napakaswerte ko at kayong dalawa na magpinsan ng naiwan sa akin. Kami rin po ni Manuel. Napakaswerte namin dahil kayo ni Lolo ang gumabay sa aming dalawa. Maraming salamat po, La. Pagkatapos ng kanilang usapan, nagpaalam si Lola na aalis. Lumapit ako noon kay Kuya Florante at nagkunwaring kagigising ko pa lang. Noong mga panahong yon, nagkwento si Kuya patungkol sa mga sinabi ni Lola. Napatawa na lang ako ng bahagya at sinabing narinig ko ang usapan nila. Dahil hindi naman alam kung natagpuan na ng mga tao ang baboy na biniktima ng aswang, nagkasundo kami ni Kuya na puntahan na muna yon. Kuya, ano kaya kung puntahan ulit natin yung baryo kung saan nagpunta yung sinundan nating aswang? Pwede rin. Para malaman natin kung saan posible nagtatago yung aswang na yun. Ang kaso po, baka kung bumalik agad si Lola, malaman niyang umalis tayo eh. Sigurado na uusisahin niya tayo mamaya pagdating natin. Huwag ka mag-alala. Akong bahala. Isa pa, hindi naman tayo magtatagal doon eh. Ano po kaya kung mamayang gabi na lang tayo umalis? Mas madali po natin makikita yung aswang kapag ganun. Kung gabi tayo aalis, mas delikado para sa atin. Gusto mo bang maulit yung nangyari kagabi? Munti ka na tayo sa mga nilalang na yun ah. Mabuti na lang talaga at nakita mo kaagad. Kung hindi at nagpatuloy pa tayo, siguradong pagpepiestahan na nila tayo. Kung may mga aswang sa badong yun, bakit kaya doon na nagpunta si Lolo para manggamot? Hindi po kaya may kinalaman sa pagkamatay niya yung ginamot niya? Sa palagay ko wala. Isang albularyo si Lolo eh. At bago pa man siya makaalis, meron sana siyang magiging pangitain o kutob patungkol sa mangyayari sa kanya ron. Bakit po kaya parang kabisado na ng mga aswang yung kabilang baryo? Baka po taga roon lang din sila, Kuya. Posible rin yung sinasabi mo.
Pero kung totoo man yan, baka nanganganib na yung mga karaniwang tao sa baryong yun. Baka nga pinatay nila si Lolo para wala nang maging sagabal sa kanila eh. Napakawalang iya nila talaga, kuya. O sige na, para mas madali nating malaman kung aswang nga ba yung ibang naroon. Mamayang gabi na lang tayo pumunta ron. Mas mabuti nga yun eh, para walang ibang makakita sa atin. Sige po, kuya. Hintayin na lang muna natin na matulog na si Lola. Ayaw pa naman niyang gumawa tayo ng paraan para maghiganti. Sigurado na pagagalitan niya tayo kung malalaman niyang lumabas tayo para alamin kung sino yung totoong pumatay kay Lolo. Dahil sa naging pag-uusap namin ni Kuya, hindi namin namalaya na nakarating na pala kami sa bahagi kung saan naroon ang katawan ng baboy. Agad namin ipinagbigay alam sa ibang baryo namin ang patungkol doon. At nang dumating ang may-ari ng baboy, labis ang galit na naramdaman niya. Inilahad niyang merong umaaligid sa kanila ng mga nagdaang gabi. Kaya nagkaroon kami ng hinuha na baka yun ang aswang na kumuha sa alaga nila. Inilibing na lang namin ang nasabing baboy. Uuwi na sana kami ni Kuya nang... Manuel, tingnan mo. Merong bahid ng dugo sa damuhan at sa lupa. Sigurado na mula yan sa dugo ng baboy. Ano naman po ang patungkol dyan, Kuya Florante? Magagawa nating masundan ang dugong yan. Sa pamamagitan yan, mas magiging madali ang paghahanap natin sa aswang. Susundan na po natin yan, kuya? Hindi. Mamayang gabi na lang. Mamaya, baka kung may mga makasalamuha tayong aswang dito eh. Mabubulilyaso ang plano natin. O sige po, kuya. Tara na. Umuwi na muna tayo. Na makapaganda. Baka nakauwi na rin naman si Lole. Tsak na hahanapin niya tayong dalawa. Sige, kuya. Tayo na po sa bahay. Saktong pag-uwi namin ni Kuya, dumating din si Lola. Inusisapan niya kami kung saan kami nanggaling. Kaya sinabi na lang namin na nakiusyoso kami sa mga taong nagkukumpulan sa paligid ng baboy na nabiktima ng aswang. Nang mapansin namin na medyo iba ang ekspresyon ng mukha ni Lola Martina, inusisa namin siya patungkol sa naging lakad niya. Nagpunta ako sa isang albularyo na marunong daw manghula. Sinubukan kong alamin kung sino ba talaga ang pumatay sa lolo ninyo. Nalaman niyo po ba kung sino, Lola? Malamang, ang babae pong nakita ng kanayo natin. Babaeng nakita? Saan? Teka, yan din ba sinasabi sa akin ng albularyo? Babaeng may mahabang buhok daw pero hindi niya nagawang makita ang mukha. Baka meron siyang panaklob sa katawan para hindi siya madaling makilala. Panaklob po sa katawan? Ano po yun, Lola? Yan ay isang ritual o orasyon na ginagawa para hindi ka madaling makita ng ibang mga albularyo at babaylan. Kung may ginagamit na gano'n ng aswang, malamang meron din siyang kaalaman sa mga bagay na alam ng mga albularyo. Teka, paano po kaya kung ang pumatay na yun kay Lolo isa pala sa mga karibal niyang albularyo? Oo nga po. Ay teka, kung ang albularyo ang pumatay kay Lolo, ano naman kaya ang koneksyon ng babaeng yun sa mga hayop na namamatay dito? Yan ang hindi natin alam. Pero, batay sa mga sabi-sabi, may mga aswang talaga na nagiging albularyo. Ginagamit nila ang kaalaman nila para makatulong sa mga tao. Sa ganoong paraan, mahuhusgahan nila ang kasalanan nila. Sa bagay, pero kung karibal nga ni Lolo yung pumatay sa kanya, ganun na ba siya kadesperada para gawin niya yun? Oo. Malamang ayaw niyang nasasapawan siya ng lolo mo. Teka, ano kaya kung puntahan ko yung huling ginamot ni Justino? Baka may makuha akong impormasyon doon. Huwag na po, Lola. Kami na lang po ni Kuya ang mag-uusisa ron. Tama si Manuel, Lola Martina. Delikado ang baryong yun. Hindi natin alam, baka lahat pa nga ng mga nakatira doon aswang Kung hindi man, baka napasa ilalim na sila ng kapangyarihan ng babaeng aswang na yun. O siya, sige. Pero mas mabuti kung ngayon kayo aalis para mag-usisa roon. Baka gabihin kayo sa daan at harangan ng mga aswang Subukan lang nilang gawin yun.
hindi ako magdadalawang isip na labanan sila. At paano naman ang pinsan mo? Baka siya pa mismo ang mapahamak dahil dyan sa gagawin mo, Florante. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Alam ko naman po na hindi ako pababayaan ni Kuya eh. Di ba, Kuya Florante? Oo naman. Bakit naman kita pababayaan? Magpinsan tayo, di ba? Dapat nagkakampihan tayo. Patatalo natin ang mga aswang na yon at masisingil natin ang pumatay kay Lolo. Buhay ang inutang niya, buhay rin ang magiging kabayaran. Florante, huwag ka magsalita ng ganyan. Kung ako lang, sapat na sa akin ang malaman kung sino ang pumatay kay Justino. Pero ang inaalala ko lang, kayo. Kaya sana, huwag na ninyong asamin pa ang makaganti. Mas lalala lang ang sitwasyon natin. Napatango ko sa sinabi ni Lola. Napatitig naman sa akin si Kuya Florante at ng mga panahong yon, nagpaalam na kami kay Lola para puntahan ang kabilang baryo. Nasa kalagitnaan kami ng aming paglalakad na may isang lalaking lumapit sa amin. Parang nagmamadali siya at natataranta. Kaya inusisa namin siya kung ano ang kailangan niya. Kayo ang apo ni Justino, hindi ba? May kailangan kayo malaman. Oo, kami nga po. Ano po yun? Nang gabi inatake siya ng isang aswang. Gusto ko sana siyang tulungan. Pero nagtatakbo na sana ako para puntahan siya. Hinarang ako ng 5 aswang. Nagbanta sila sa akin na kung tutulong ako, pati ako at ang pamilya ko'y idadamay nila. Sino po yung aswang na pumatay kay Lolo? Taga saan ka ba? Mukhang hindi naman po kayo taga kabilang baryo ah. Oo nga. Kung hindi ka taga kabilang baryo, bakit ka naroon nung patayin si Lolo? Isa pa, sino ang aswang na pumatay kay Lolo? Hindi mo alam kung sino, pero babae siya. Isa siyang makapangyarihang aswang na nagmula sa angka ng mga albularyo. May mga aswang ding napasa ilalim sa kanya para magkaroon din sila ng karagdagang kapangyarihan. Kung ganon, ano po ang posibleng dahilan kung bakit nila pinatay si Lolo? Yan ang hindi ko alam. Pero kung ako sa inyo, mas mabuting mag-ingat kayo. Hindi natin alam ang totoong pakay ng mga aswang at kung sino ang isusunod nila. Pupunta kami sa kabilang baryo para mag-usisa eh. Teka, kagabi umalis kami dito at may nasundan kaming aswang. Nagpunta siya sa kabilang baryo at nang naroon na, may nakita kaming mga nagbabagang mga mata. Mga aswang sila. Simula nung nakaraang taon, marami na mga aswang ang nagsusulputan sa kabilang baryo. Kaya nga pinaalis ko ang pamilya ko roon eh. At ako na lang ang nagpaiwan. Ayaw kong madamay rin sila. Ano po ang plano nyo ngayon, Mang Magno? Magpapalamig muna ako ng kahit 1 linggo pa. Babalik din ako kagad dito at aalamin kung sino ang pinuno ng mga aswang na yon. Kung sino man po siya, kailangan niya magbayad. Pinatay nila si Lolo eh. Wala namang kasalanan ng lolo namin. Gusto lang naman sana niyang tumulong sa iba eh. Hindi kami titigil hanggat hindi namin nakakaharap ang aswang o kahit na anong nilalang ang mga yan. Kayong bahala. Basta mag-iingat kayo. Mga aswang ang kalaban ninyo at hindi mga pangkaraniwang tao. Opo, Mang Magno. Mag-iingat kami. Magpapaalam na sana kami para umalis nang may kung anong kinuha sa kanyang bulsa si Mang Magno. Tiningnan ko yon at nakita ko ang bato na kakaiba ang kulay. Humakbang pa siya papalapit sa amin ni Kuya at salitan niya kaming tiningnan. Ibinigay niya sa amin ang 2 bato at hinabiling ingatan yon. Yan ang mutya ng Hunyango. Tigisa kayo. Ang sino mang magtataglay niyan ay magkakaroon ng bertud na katulad ng sa Hunyango. Ibig pong sabihin, hindi kami madaling makikita ng mga kalaban namin? Ng mga aswang? Saka magkakaroon din po ba kami ng liksi ng pangangatawan? Oo, tama kayo. Kaya ingatan nyo yan. Huwag niyong ipakita kahit na kanino. Kusa namang umaandar ang bisa niyan kapag talagang nasa panganib kayo. Maraming salamat po. Teka, saan po ba ninyo nakuha ang bagay na yan? At wala po bang magiging masamang epekto to sa amin? Ibinigay sa akin yan ng isang babaylan. Huwag kayong mag-alala. Wala namang masamang epekto yan sa inyo. Lalo na kung sa mabuti nyo gagamitin ng mga mutya. O sige na, kailangan ko nang umalis. Mag-iingat po kayo, Mang Magno. Kayo rin.
Huwag kayo magpapatalo sa mga aswang. Darating naman ako kaagad kapag naramdaman kong kailangan niyo ko. Maraming salamat po, Mang Magno. Nang makalis na ang lalaki, nagpasya na rin kami ni Kuya na magpatuloy sa aming paglalakad. Nasa kalagitnaan na kami ng pagbabaybay ng daan papunta sa kabilang baryo nang makaramdam ako ng kakaiba. Uminit ang buong katawan ko at may dumaloy na hindi maintindihang enerhiya. Inusisa ko si Kuya patungkol doon at nalaman kong maging siya'y ganun din ang nararamdaman. Sigurado ako na epekto lang to ng mutyang ibinigay sa atin. Mas mabuti ngang may ganito tayo. Hindi tayo madaling mahuhuli ng mga aswang. Mas magiging madali na rin ang paggalaw natin dahil may taglay na tayong tagabulag. Sana nga po, totoo mga sinabi ni Mang Magno. Kung kaibigan man siya ni Lolo at kung gusto niya ring tapusin ng mga aswang, sigurado na kakampi natin siya. Oo, tama ka Manuel. Kahit paano, nagkaroon tayo ng bagong kakampi. Alam mo ba, Kuya, para pong nakaramdam ako ng kakaiba sa kanya eh. Hindi ko alam kung ano ang dahilan. Parang nakita na natin siya eh. Baka naman minsan nang nadala ni Lolo sa bahay natin ng lalaking yun. Baka maliit ka pa nun at wala naman ako sa bahay. Siguro nga, marami rin kasi mga kaibigan si Lolo eh. Oo nga. Ay nako, tara na nga. Pumunta na tayo sa huling ginamot ni Lolo para mag-usisa. Kailangan makabalik agad tayo para hindi tayo maabutan ng dilim doon. Masyadong delikado eh. Ngayon pa po ba tayo matatakot, Kuya? May mga mutya na tayo. Siguro naman, kung may aswang nahaharang sa atin, hindi naman siguro sila magtatagumpay eh. Bakit? Ano bang iniisip mo? Niisip ko lang po kasi, pupunta rin naman tayo kinagabihan doon. Ano kaya kung manatili na lang muna tayo ron hanggang sa gumabi? Mas mababantayan natin ang paligid. Oo, sige. Susubukan natin ang nasa isip mo. Basta, walang magdereklamo kapag gutom ha. Oo naman po. Pupunta naman po tayo ron para kay Lolo eh. Malapit na rin nating malaman kung sino ang totoong pumatay sa kanya. At hindi natin dapat nasayangin ang pagkakataon. Tama ka Manuel. Kailangan hindi natin palampasin ang pagkakataon. Kapag mahuli natin ang pumatay kay Lolo, patay na kaagad natin siya. Pagdating namin ni Kuya Florantes sa kabilang baryo, sinubukan namin magtanong sa mga tao roon patungkol sa taong huling ginamot ni Lolo. Itinuro naman nila ang bahay ng naturang tao, pero napansin kong parang umiiwas sila sa amin. Ganun pa man, nagpatuloy kami ni Kuya hanggang sa matanong na namin ang bahay na gusto namin. Pareho pa kaming nagtaka ni Kuya dahil nakasara ang pinto at bintana nun. Hindi kaya wala na sila rito? Mukhang walang katao-tao ang bahay na yan eh. O nga po, Kuya. Pero ano po kaya kung subukan nating lumapit? Tumawag na lang tayo, baka meron naman tao sa loob. O sige, kailangan may makuha tayong impormasyon sa mga taong nakatira dyan. Sigurado ko na may alam sila eh. Ako rin, Kuya. Malakas din ang kutob ko na may alam sila. Marami ang mga aswang na narito. At kung hindi nila kakampi ang taong ginamot ni Lolo, haharap siya sa atin at makikipag-usap. Pero kung umiiwas din sila, sigurado ko na meron silang itinatago. Tara na Manuel. Sige po, bilisan lang po natin ha. Parang iba ang pakiramdam ko eh. Nagiinit kasi yung mutya na bigay ni Mang Magno. Yung akin din eh. Pero baka bago pa lang kasi sa atin yung mutya. Kailangan pa nitong umayon sa ating pisikal at espiritual na katayuan. Mas lumapit pa kami roon ni Kuya Florante at nang nasa tapat na kami ng bahay, nagtaka kami kung bakit may mga bakas ng dugo sa hagdanan nila. May napansin din akong mga nagkalat na buto sa silong ng bahay nila. Agad kong sinabi yun kay Kuya. At nang pasukin namin ang silong, nakita namin parang ginalugad ang lupa roon. Napatitig na lang ako sa pinsan ko at napaisip kung ano ang sikreto ng nakatira roon. Malamang pati ang pamilyang nakatira rito, isang aswang. Gumamot si Lolo ng isang aswang. At sa kung anong dahilan, pinatay nila si Lolo. Baka nga po,
Pero paano po kung ang mga taong nakatira sa bahay na ito naging biktima rin pala sila? Paano mo naman nasabi yun? Malay po natin. Baka itinapon lang ng mga aswang ang butong yan dito. Baka nga yung mga buto nila yan Baka inatake sila ng mga aswang. Imposible yung iniisip mo, pinsan. Kadalasan kasi, hindi umaatake ang mga aswang sa kabaryo nila. Teka, paano naman po kung dayo lang pala sila rito? Baka nandito lang sila para mambiktima. At pagkatapos, aalis din pala. Pagkatapos, malalaman din natin yan. Halika na. Tingnan natin ang buong paligid. Baka may iba pang bakas na narito at may malaman pa tayo. Sige po, kuya. Bago kami pumunta sa bandang likod ng bahay nila, tumawag pa ulit kami at kinumpirma kung may tao ba talaga roon o wala. Nang wala talagang sumasagot, nagpasya na kaming pumunta sa likod bahay nila. Pagdating namin doon, napansin naming hindi nakakandado ang pinto. Papasukin sana namin ni kuya ang bahay pero pinigilan ko siya. Subalit, kalaunan, wala na rin akong nagawa pa. Minabuti ko na lang na sumama sa kanya sa pagpasok doon. Mukhang hindi naman magulong loob ng bahay nila. Walang bakas na kwersahang pinasok ito. Bakit po kaya? Saradong harapan ng bahay nila. Saka dito naman po sa likod, nakabukas. Hindi ko alam, Manuel. Teka, subukan kong pumasok sa silid nila. Baka meron ako makitang palatandaan. Dito ka lang magbantay ka muna. At baka merong tao na papunta rito. Sige kuya, sasabihan ka agad kita kapag meron para makalis tayo dito. Sige, basta maging alerto ka Hindi natin alam kung anong nandito. Hindi rin natin batid kung kalaban o kakampi ang mga nakatira dito. Sige kuya, ako pong bahala. Dito na lang ako pupwesto sa harap ng magkatapat na bintana para makita ko ang buong paligid. Sige, papasok muna ako sa kwartong yan. Maging alerto ka Pinanood ko na lang si kuya habang naglalakad papasok sa kwarto. Habang wala siya, itinuon ko ang pansin ko sa pagmamatsyag sa paligid. Makaraan ng ilang sandali, bumalik si kuya sa akin at napailing. Sinabi niyang wala siyang natagpuan doon. Maliban sa ilang gamit na pagmamay-ari na matandang babae. Teka, hindi po kaya yung matandang yun Ang ibig mong sabihin, Manuel, ang matandang babae na nakatira dito ang siyang pumatay kay Lolo? Hindi po yan ang ibig kong sabihin. Baka po yung matandang yan ang ginamot ni Lolo Justino. Kung siya man o hindi, ang malaking tanong lang natin ngayon, nasaan na siya? Nasaan ang iba pa niyang kasama rito sa bahay? Bakit may mga buto sa silong ng bahay at may bakas ng dugo sa hagdanan? Hindi ko po alam, kuya. Kung dito lang tayo mananatili, wala tayong makukuhang sagot Ano kaya kung subukan natin gumala sa buong baryo? Baka may makalap tayong impormasyon. Pwede rin naman po, kuya. Teka lang, kung gagawin natin yan, mas magiging halata ang pagmamatsyag natin dito. Baka nga mga aswang na yung napagtanungan natin dito kanina Ano po ngayon ang plano nyo? Aalis na ba tayo dito, kuya? Mas maigi kung mananatili na muna tayo sa bahay na to. Hindi natin alam kung nasaan ang mga nakatira rito Kung yan ang gusto nyo, sige po, kuya. Magmamatsyag na lang muna tayo sa paligid para alam natin kung may paparating o wala. Baka pagalitan tayo ng mga nakatira dito Napatango sa akin si kuya bilang tugon. Dahil nagkasundo kaming manatili na muna roon, minabuti ko munang magmasid sa paligid. Naganap pa ako ng iba pang posibleng ebidensya para malaman namin kung ano ang koneksyon ng mga nakatira roon sa pagkamatay ni Lolo. Nasa ganung kalagayan kami ni kuya nang may mapansin akong isang matandang babae na naglalakad. Nung una, napansin kong papunta siya sa bahay na pinasok namin. Subalit, makalipas lang ang ilang sandali, napahinto siya at nagpalinga-linga. Mukhang napansin po niya tayo, kuya. Bigla siyang nag-iba ng daan Oo, nakita ko nga. Kung malakas ang pakiramdam niya, ibig sabihin, hindi siya pangkaraniwang tao. Tayo na, sundan natin siya. Sigurado po ba kayo, kuya? Baka maulit yung naranasan natin nung nakaraan. Baka po isa na naman siyang aswang. Hindi natin malalaman yan
kung hindi natin siya kukumprontahin. Pero kung ayaw mong sumama, tumito ka lang. Babalikan na lang kita. Isasama na lang ako sa inyo, kuya. Baka may iba pang mga taong pupunta rito eh. Kung ganon, tayo na. Pasimple natin siyang sundan para malaman kung saan siya po. Kapag makaharap natin siya, hindi natin siya titigilan hanggat hindi natin alam kung anong totoong nangyari. Sige po, Kuya Florante. Teka, tingnan mo Manuel. Naging mabilis ang paglalakad niya. Kailangan mahabol natin siya. Tara na, bilis! Hindi dapat siya makatakas mula sa atin. Takboy na lang po kaya natin, kuya. Bahala na kung may makakita sa atin. Siguro naman gagana ang bertud ng mutya natin eh. Sa bagay, may punto ka. Kusa tayo makakaroon ng tagabulag sa mga nilalang na may masamang binabalak sa atin. Nagmadali kaming lumabas ni Kuya at mas piniling tumakbo na lang para habulin na matanda. Nang makita kong papasok na siya sa isang gubat, agad kong sinabi yun kay Kuya. Maging siya ay nagtaka. Pareho kaming nagkaroon ng hindi magandang kutob sa nasabing matanda. Nang malapit na kami sa gubat na pinasok noon, minabuti namin ni Kuya na magmatsyag muna kahit saglit lang. Wala naman kaming naramdamang kakaibang enerhiya roon, kaya pumasok kami roon para hanapin kung saan nagpunta ang matanda. Kung dito siya pumunta, malamang meron siyang pakay dito. Ano naman po kaya yun, kuya? Baka po dito niya dinala yung mga taong nakatira sa bahay na napuntahan natin. Sige na, hanapin natin yung sentro ng gubat dito. Kung alam niyang sinusundan natin siya, baka nagtatago na yun. Medyo matagal pa naman bago dumilim ang paligid eh. Mahuli pa natin siya bago pa man tayo gabihin dito. Sige na, magpatuloy na tayo para mahanap na natin siya. Isa siya sa posibleng sagot sa mga bagay na gusto nating malaman. Eh tika kuya, may naririnig akong iyak ng isang babae oh. Mukhang humihingi ng tulong at nahihirapan. Ha? Saan? Baka isa siya sa biktima ng aswang. Sandali, mukhang sa gitna ng gubat nang gagaling yung tinig niya. Tama, doon din tayo pupunta di ba? Tara na, baka kung ano pa yung gawin sa kanya na matanda. Kapag nagkwento ang babaeng yon patungkol sa pandurukot sa kanya, malamang may kukonekta natin yung sa nangyari kay Lolo. Oo nga po kuya. Hinanap namin kung saan banda ang babaeng sumisigaw. Pero nakarating na rin kami sa pinakasulok ng bahagi ng gubat, hindi pa rin namin siya matagpuan. Kalaunan, napansin namin na malapit na palang dumilim. Ititigil na sana namin ang paghahanap sa babae at napagdesisyon ng lumabas na lang doon. Nang nagsimula na kaming maglakad, muli naming narinig ang pag-iyak ng babae saka ang paghingi niya ng tulong. Mukhang pinaglalaruan tayo ah. Kanina pa tayo naghahanap sa babaeng yun ah. Pero wala naman tayo nakikita. Napunta na natin ang pinagmulan ng ingi kanini. Baka naman kung naligaw na lang tayo kuya. Maghanap po tayo ulit. Papakinggan natin na mabuti yung iyak niya para malaman natin kung saan talaga nanggagaling. O siya sige. Para kasing natatakot at nahihirapan yung babae. Teka, mukhang sa bahagi na hindi natin napunta ng pinagmumulan ng iyak ah. Tayo na pinsan. Bilisan na lang natin at baka gabihin na tayo rito. Sige kuya, mauna na po kayo. Baka po kasi maligaw ako kung ako ang nasa unahan eh. Di sige kung yan ang gusto mo. Basta ihanda mong itak mo ah. Kahit na hindi pa gaanong madilim, magagawa tayong atakihin ng aswang. Halos hindi direktang tumatama dito ang liwanag na mula sa papalubog na araw eh. Sige po kuya. Nang masiguro na namin ang pinanggagalingan ng iyak ng babae, dumiretso na kami roon. Malayo pa lang kami, may naaninag na akong hubog ng isang babae. Kaya agad kong sinabi yun kay Kuya. Mas binilisan namin ang paglapit doon hanggang sa makaharap na namin siya. Tinanong namin siya ni Kuya kung bakit siya nakagapos doon. Pero hindi siya sumagot noong una. Kung hindi pa namin siya kinalagan noon, hindi pa sana siya magsasalita. Hindi ko alam kung sino ang nagdala sa akin dito. Nagising na lang ako kanina na nakagapos dito. Sinubukan kong magpumiglas pero hindi ko magawa eh. Bakit? Taga rito ka rin, di ba? Teka, kayo ba'y nakatira sa bahay na malapit sa punong mangga? Hindi ah. Hindi nga pamilyar sa akin ang lugar na ito eh. Mabuti na lang talaga't nandito kayo para tulungan ako.
Maraming salamat ah. Ako nga pala si Emilia. Kayo, anong pangalan nyo? Ako po si Manuel at ito naman ang pinsan ko si Kuya Florante. Bakit ba kayo pumasok sa gubat na to? Meron ba kayong hinahanap? Ang totoo niyan nandito kami para hanapin yung totoong pumatay sa lolo namin. Pinatay siya noong nakaraan dito si Lolo Justino. Dito siya nanggaling bago mangyari yon. Lolo Justino? Bakit? Kaano-ano nyo ba siya? Mukhang pamilyar sa akin ang pangalan niya. Lolo namin siya. Isa po kasi siyang albularyo kaya kung saan-saan siya nakakarating para manggamot. Ikaw, tagasan ka ba? Sinong dumukot sa'yo? Bakit dito ka nila dinala? Hindi ako sigurado pero ang alam ko, mga aswang sila. Narinig kong nagwika ang isa sa kanila Tinawag nilang Magno ang pinuno nila. Hindi ako maaaring magkamali. Yun ang pangalan na binanggit ng isa sa kanila. Ang walang hiya. Ngayon sigurado na tayong may mga aswang nga sa baryong ito. Pero teka, may pumasok na matandang babae dito kanina. Wala ka bang nakita? Wala naman. Baka kung dumaan lang. Limitado rin kasi yung nakikita ko sa pwesto ko Sinundan po kasi namin siya. Pero nang makapasok siya dito, bigla siyang nawala Napansin ko ang pagiging tahimik ni Emilia noong sabihin ko yon. Na mga panahong yon, nagkayayaan na kaming lumabas sa gubat. Dahil hindi kabisado ng babae ang gubat na yon, mas nauna kaming maglakad ni Kuya sa kanya. Hinabilinan na lang namin siyang magmatsyag sa paligid para alam agad namin kung merong aatake sa amin. Habang nagkukwento ang babae, nakaramdam ako ng kakaiba sa kanya. May mga bagay siyang hindi sinasabi at minsan sinasadya niyang ilihis ang usapan. Pagkalabas natin dito, kailangan nating maghanap muna ng ligtas na masisilungan. Magmatsyag pa tayo. Magmamatsyag pa tayo sa paligid para malaman natin kung totoong hinala natin. Sige po kuya, pero paano naman si Ate Emilia? Baka ako mapano siya Huwag niyo na akong alalahanin. Kaya ko naman ang sarili ko Basta kung saan kayong dalawa, doon din ako. Mamaya baka atakihin ako ng mga aswang Nabanggit mo ang pangalan Magno kanina. Sigurado ka bang siya yun? Ilarawan mo nga yung mukha niya. Mukhang nakasalubong na namin siya Meron pa nga siyang... Meron siyang ano? Ang ibig sabihin ni Manuel, meron siyang dalang supot. Hindi namin alam kung ano yung laman nun Pero malansa yun Basta matipuno ang katawan niya. Tapos may suot siyang sombrero na gawa sa buri. Tapos ang edad niya, mga nasa pagitan ng 50 hanggang 60. Tama, siya nga yun. Nakasalubong na namin siya ni Manuel at nakausap. Pero parang nagmamadali siya kanina Isa siyang aswang. Ang walang iya. Ano kaya ang plano niya sa akin? Dinukot niya ako para ano? Para ialay sa mga kauri niya at gawin nilang hapunan? Kung totoo man yung sinasabi mo, kailangan natin siyang makaharap. Baka may iba pa siyang nalalaman patungkol sa pagkamatay ni Lolo. Baka inilihim niya lang sa amin ang ibang bagay patungkol doon. Pasimple kong hinawakan ng mutya ng hunyango ko. At napakunot ako nang mapansin kong uminit at kumislot yon. Dahil sa mga narinig ko, nung una nakaramdam ako ng duda sa lalaking nagbigay ng mutya sa amin. Subalit kalaunan, napansin kong may mga butas na ang mga kwento ni Emilia. Dahil ayaw ko magalit siya, minabuti ko munang itikom ang bibig ko at sabayan na lang ang kwentuhan nila ni Kuya. Kalaunan, nakalabas kaming tatlo sa gubat. Didiretso na sana kami sa bahay ng naging pasyente ni Lolo Justino nang... May gumagalaw sa unahan. Parang gumagapang sila sa lupa. Sigurado na mga aswang yan. Naaninag ko nga rin, Emilia. Magdahan-dahan muna tayo. Siguraduhin muna natin kung ilan sila. Mamaya, baka bigla nila tayong kuyugin Susubukan ko pong lapitan ng mga yan, kuya. Ako ang pinakamalit sa atin kaya hindi nila ako mapapansin kaagad. Mag-iingat ka, Manuel. Huwag kang gagawa ng ingay habang papalapit sa kanila. Matalas ang pangamoy ng mga aswang. Bumalik ka kaagad Mas hindi tayo ligtas kung magkakawatak-watak tayo. Opo, kuya. Naging maingat ako sa paglapit sa kanila. Subalit, nang ilang dipa na lang ang layo ko sa mga nilalang, bigla silang napaangil. Lumakas ang kabog ng puso ko
at napahawak ako ng mahigpit sa itak ko. Inakala kong susugurin ako ng mga nilalang, pero ang mas ikinabigla ko ay nang umatake sila kina Kuya Florante at Emilia. Napasigaw ang babae dahil sa takot. Si Kuya naman, hinugot niya ang itak niya at inihanda ang sarili niya sa pakikipaglaban sa mga aswang. Noon din kaba nung tumakbo ko pabalik sa kanila at nagpa siyang pumwesto sa tabi niya. Manuel, umatras na lang kayo ni Emilia. 5 aswang lang naman ang nandito eh. Makakaya ko na sila. Pero baka kumapano ka. Tutulong na lang din sana ako eh. O nga po kuya, kahit na 5 lang sila, mga aswang pa rin ng mga yan. Mas malakas at mas maliksi sila kaysa sa atin. Sundin niyo na lang ako. Saka na kayo tumulong kapag nakita niyong alanganin ng kalagayan ko. Sige Florante. Manuel, diyan tayo sa tabi. Sige na Insan, ihanda mo na lang ang itak mo para kung may aatake sa inyo meron kayong panlaban sa kanila. Sige kuya. Ate Emilia, tara na. Bagya kaming lumayo kay Kuya Florante kabanong. Saktong pagkahinto namin, umangil din ang aswang at mabilis na sumugod sa kanya. Pareho kaming nabahala ni Ate Emilia, kaya pinakiramdaman namin ang sitwasyon ni Kuya. Kahit na mga aswang ang kalaban niya, nagagawa naman niyang makipagsabayan sa kanila. Napailing na lang ako dahil sa hiyaw ng aswang na natatamaan ng itak niya. Napakahusay naman pala makipaglaban ng pinsan mo. Tama nga siya. Makakaya niyang sabayan ang galing ng mga aswang. Pero hindi pa rin po tayo pwedeng maging kampante ate. Hindi natin alam kung ano talaga ang kayang gawin ng mga aswang na yan eh. Sa bagay, kaya nga kailangan natin maganda. Kapag may iba pang mga aswang na susugod dito, kalabanin natin kagad. Tama ka ate. Kahit na bata pa nga lang ako at mas may kakayahan si kuya sa akin, kailangan ko rin lumaban sa mga nilalang na yan eh. Kapag naubos namin ang mga yan, siguradong lalabas na at haharap sa amin ang kanilang pinuno. Wala namang ibang pinuno mga yan eh, kundi si Magno. Siya lang ang alam kong may kakayahang mamuno sa mga aswang na yan. Hindi po ako sigurado kung siya ba talaga ate. Pero kung sino man yun, malaki ang kinalaman niya sa pagkawala ni Lolo. Magbabayad sila sa amin ni Kuya. Basta, tutulong ako sa inyo sa abot na makakaya ko. Teka, kanina ko pa napapansin Manuel, parang may kakaibang aura ka. Meron ka bang tangang mutya? Oh, wala po ate. Baka po kung pinaglalaruan lang po kayo ng paningin nyo. Mandilim po kasi kanina sa gubat eh. Saka bagong litaw pa lang ang buwan sa kalangitan. Sa bagay, baka nga. Sandali, nawili na tayo sa pakipagkwentuhan. Ang kuya mo mukhang nadidihado na siya sa mga aswang oh. May iba pa kasing dumating eh. O sige, dito ko lang ate tutulungan ko muna si kuya. Tutulong na rin ako sa inyo. Kailangan makaalis tayong 3 rito ng ligtas. Kung yan ang gusto nyo ate, sige, tara na. Nang makita kong napalumpasay si Kuya, nagmadali akong tumakbo para lapitan siya kabanong. Agad kong tinaga ng itak ko ang aswang na iibabaw sana sa kanya. Kaya napaungol yon at napatras ng ilang hakbang. Umangil ang mga nilalang at sa isang pagkisap ng mga mata ko, umatake sila sa akin. Kahit na may nararamdaman akong takot, isinantabi ko yon para labanan ng mga aswang. Saktong pagkalapit ng isang nilalang sa akin, nakita kong sinunggaban ni Ate Emilia ang iba pa at walang pagdadalawang isip na ibinalibag. Hindi ko inaasahan na ganyan ka pala kalakas, Emilia. Paano mo nagawa yon? O nga po, saka tingnan po ninyo ang ibang aswang, hindi na nakabangon pa. Ang ilan, gumagapang pa at sinusubukang makatayo. Hindi ko alam eh. Nalaman ko lang din yan na may kakaiba akong lakas dati nung nasa edad na 13 anyos pa lang ako. Nakakaya ko makipaglaban sa mga masasamang tao na umaatake sa amin. O sige, mamaya na tayo mag-usap. Kailangan matapos muna natin ang mga aswang na narito. Ang ibang buhay pa, subukan nating tanungin kung sino ang pinuno nila at kung sino ang pumatay kay Lolo. Sige kuya, baka may makuha naman tayong impormasyon sa kanila. Sige, kayo na ang bahala sa mga buhay pa. Patayin nyo na sila pagkatapos nilang magsalita. Ako nang bahala magtapon sa katawan ng mga namatay na aswang. Sasamahan po kita ate, baka kung ano pa yung mangyari sa inyo eh. Hindi na kailangan. Kung nakaya kong ibalibag ang mga aswang na aatake sana sa iyo eh, makakaya ko rin yung mga aatake sa akin kung sakali. Sige po,
Si kuya na lang po ang tutulungan ko. Bumalik ka kagad dito, Emilia. Mamaya, baka kung masukol ka ng mga aswang dyan. Sige, ako ang bahala. Hindi rin naman ako magtatagal. Dahil inisa-isa namin ni Kuya ang mga aswang na buhay pa, hindi na namin namalayan kung ano ang ginawa ni Emilia para iligpit ang mga bangkay ng aswang. Itinoon namin ang pansin namin sa pag-uusisa pero lahat sila'y hindi sumasagot sa amin. Dahil doon, minabuti na lang namin ni Kuya Florante na patayin na lang sila. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Emilia at sinabing na itapon na niya ang mga aswang. Siya na rin ang naglikpit sa iba pang katawan ng nilalang. Kaya hinintay na namin siya hanggang sa tuluyan siyang makabalik. Ang akala namin hindi ka na babalik eh. O baka may masamang nangyari sa'yo. Pasensya na kayo. Medyo natagalan kasi ako. Dahil sinigurado kong walang makakakita sa mga bangkay nila. O ano, tayo na? Mas mabuti siguro kung sabay ka na muna namin manatili. Baka kasi umuwi ka kagad sa inyo, dukutin ka lang. Oo nga po ate. Para naman magkaroon ng kasama si Lola kapag wala kami ni Kuya. Plano kasi namin na dalasan ng pagroronde eh. Ha? O sige, kung yan ang gusto nyo, yan ang masusunod. Basta kapag medyo malamig na ang sitwasyon, aalis na ako at uuwi na. Ikaw ang bahala ate. Kaligtasan lang naman po ninyong iniisip namin eh. Umuwi na kami sa bahay. Nagulat naman si Lola na meron kaming kasama. Kaya ipinaliwanag namin sa kanya. Pumayag naman siya sa kagustuhan namin, pero sa kondisyon na magkasama silang matutulog ni Ate Emilia at hindi kami papasok sa kwarto nila. Agad naman kaming pumayag sa gusto niya, kaya magmula noon sa bahay na tumira si Ate Emilia. Dahil kampante kami na meron ng kasama si Lola, tuwing gabi lumalabas kami para rumonda sa paligid. Isang gabi, habang nagro-ronda kami, Kuya, wala ka ba napapansin kay Ate Emilia? Nung una natin siya nakita kasi, nakaramdam ako ng kakaiba eh. Parang may kung ano siyang itinatago. Ha? Wala naman ah. Sa katunayan nga niyan, malapit silang dalawa ni Lole. Kahit papaano, hindi na mababagot sa bahay si Lola Marti. Baka naman hindi lang siya kampante sa atin dati. Ewan ko nga po ba? Tapos po, nawala na yung pakiramdam kong yun nung nakatira na siya sa atin. Pero itong mga nagdaang araw, kaiba sa kanya eh. Minsan nahuhuli ko siya itig ng masama kay Lola. O kung hindi man, sa larawan ni Lolo na nakasabit sa dingding. Hayaan mo. Kapag nagkaroon ng oras, kakausapin ko siya. Baka naman kung nangungula lang siya sa mga pamilya. Baka naman nangungula sa mga kapamilya niya eh. Isa pa po kuya, hindi ba umiinit yung mutya ng hunyango mo? Yung sa akin po kasi, madalas na umiinit eh. Para po bang nagbibigay ng babala siya sa akin? Hindi ko alam, Manuel. Hindi ko naman napapansing umiinit. Tumigil muna tayo sa paglalakad. Po? Bakit po? May nakikita akong papalapit dito sa atin eh. Baka aswang yan. Maganda ka. Sasalubungin natin siya. Baka siya yung nasundan natin dati. Naglakad kami ng paabante ni Kuya Kabanong. Habang papalapit doon, lumalakas din ang kabog ng puso. Naisip kong kapag aswang yon, siguradong magkakaroon ulit kami ng laban sa mga yon. Nang halos 2 dipan na lang ang layo namin sa paglalakad, napalunok ako ng laway ng malamang si Mang Magno yon. Agad namang hinugot ni Kuya ang itak niya saka sumugod sa lalaki. Pipigilan ko pa sana siya pero hindi ko nagawa. Minabuti ko na lang nasundan siya at baka kung ano pa ang gawin sa kanya ni Mang Magno. Mang Magno, magsabi ka nga ng totoo. Kayo po ba yung aswang na nananalasa rito? Kayo rin po ba yung pinuno nila? Ano yung pinagsasasabi mo? Teka, hindi kita maintindihan ah. Kararating ko lang dito dahil may nakuha kong balita tungkol sa pumatay sa lolo mo. Puro naman kayo kasinungalingan eh. Magsabi ka na lang ng totoo habang maaga pa. Baka sakaling patawarin pa kita at hayaang makalis dito ng buhay. Bakit? Sino bang nagsabi sa iyo niyan? Kung totoo man ang sinasabi niyang ako ang aswang, hindi na sana ako nakahawak ng mutyang ibinigay ko sa inyo. Hindi na rin sana malalagay sa peligro ang buhay namin. Teka po, may kakilala ba kayong Emilia? Isa po siyang magandang dalaga na hanggang bewang po ang buhok. Ang sabi po niya, dinukot daw po ninyo siya. Kayo rin daw po ang pinuno ng mga aswang na umatake rito. Kung sino man siya, napakasinungaling niya.
Wala akong ibang pakay sa kabilang baryo kung hindi alamin kung ano ang totoong nangyayari. Nasaan na siya? Kailangan ko siyang makaharap. Nasa bahay po. Simula nung nailigtas namin siya sa gubat, doon na po namin siya pinatira. Alam po kasi namin na delikado siya sa mga aswang eh. Diyos ko! Hindi niyo sana pinatira sa inyo ang babaeng yon. Hindi niyo siya kilala. Teka, sino kasama niya sa inyo? Si Lola po, Mang Magno. Maswerte nga kami dahil... Maswerte? Hindi pa niyo alam kung ano ang totoong katauhan ng babaeng pinatira niyo sa inyo? Tayo na! Bumalik tayo sa bahay ninyo. Hindi maganda ang kutob ko patungkol sa kanya. Habang pabalik kami sa bahay, ikinuwento ni Mang Magno ang nangyari. Sinabi niya mga bagay patungkol sa aswang na nananalasa sa mga kabaryuhan. Nalaman din namin na nagmula sa ibang lugar ang mga alagad ng pinunong aswang. Samantala, ang namumuno sa kanila ay hindi niya matukoy kung taga saan. Malayo pa lang kami sa bahay, nakarinig na kami ng malakas na pagsigaw. Mukhang may hindi magandang nangyayari sa bahay niyo ah. Sinasabi ko na nga ba. Planado niya ang lahat ng ito eh. Pati ako gusto pa niyang gawing masama sa paningin ninyo. Si Lola, baka kung ano nang nangyari sa kanya. Bilisan natin. Siguradong may milagro ng ginagawa ang aswang na yon. Kung ano man ang pakay niya sa inyo, siguradong hindi yun maganda. Baka po gawin din niya kay Lola yung ginawa niya kay Lolo. Yan ang hindi natin papayagan. Sige, dumiretso kayo sa harapan ng bahay niyo. Iikot naman ako sa likuran para siguraduhin na hindi siya makakatakas. Sige po, kung totoo man ang sinasabi niyo na masama ang binabalak ng babaeng yun sa amin, humanda siya. Hindi ko siya mapapatawad kung may masamang mangyari kay Lola Martina. Ano kaya kung pasukin natin ang bahay? Hindi naman po niya tayo madaling makikita eh, hindi ba? Tama kayo riyan. Pero kailangan pa rin ninyong mag-ingat. Baka kung nagtawag na siya ng iba niyang kasama. Siya ang pinuno at meron siyang lihim na karunungan. Nang ilang metro na lang ang layo namin sa bahay namin, panandaliang kaming napahinto kabanong. Iginala namin ang paningin namin sa paligid at siniguradong walang ibang nilalang na naroon. Nang makasiguro na kami, agad na dumiretso si Mang Magno sa likod ng bahay namin. Kami naman ni Kuya Florante patakbong pumasok sa bahay namin para alamin kung ano ang kalagayan ni Lola. Naabutan namin siyang nakahandusay sa sahig, duguan at maraming kalmot sa katawan. Lola, ano po nangyari sa inyo? Sinong gumawa nito sa inyo? Teka, si Emilia, nasa na siya? Huwag po niyong sabihin na siya ang may gawa nito. Siya nga, nagkamali kayong magpinsan. Nagpatira kayo rito ng isang aswang. Hindi lang basta aswang, dahil nagmula siya sa lahi ng mga makapangyarihang aswang. Ang boses at itsura lang niya ang parang dalaga. Pero ang totoo, halos magkasing edad lang kami. Walang niya siya, Lola. Mabuti na lang po hindi niya kayo natuluyan. Naramdaman niya siguro na papalapit na kayo rito. Siya nga pala, nabanggit niya sa akin na siya ang pumatay sa buong pamilya nang naging pasyente ng lolo ninyo. Walang niya siya. Saan po siya nagpunta? Baka makatakas siya at kung ano pang susunod na gagawin niya. Hindi ako papayag na maulit sa atin ang ginawa niya kay Lolo. Hindi ako ganong sigurado pero nakarinig ako ng kaluskos sa kusina bago pa man kayo dumating. Baka sa bandang likuran siya dumaan. Naroon po si Mang Magno sa likod bahay. Kung doon po dumaan yung aswang, siguradong makikita niya yun. Manuel, dito ka lang ha. Ako nang lalabas para alamin kung saan nagpunta si Emilia. Samahan mo dito si Lola. Sige kuya, baka bumalik pa siya dito sa loob eh. Saktong pagkalis ni Kuya Florante, nakarinig kami ni Lola ng ingay sa labas. Nakuryoso ko kaya nagmadali akong lumapit sa bintana para alamin kung ano ang nangyayari. Pagkadungaw ko roon, nakita ko si Mang Magno nakaharap si Emilia. May napansin din akong mga nilalang na nakaantabay sa paligid at nakahandang umatake. Tinanong ako ni Lola kung anong meron at para hindi siya mag-alala ng gusto, napailing na lang ako sa kanya. Minabuti kong magmatsyag sa paligid para alam ko kung kailan ako lalabas para tumulong kina Kuya. Hindi ko inakalang ikaw palang babaeng iniligtas na magpinsan. Naisan mo sila, pero nagkakamali ka. Ngayong nandito na ako, hindi ako papayag na gawin mo pa ang ginawa mo sa lolo nila. At bakit ganun mo nalang ipagtanggol ang dalawang ito? Akala mo ba mananalo kayo laban sa akin? Hindi! Wala akong pakialam kung manalo man ako o hindi. Ang sa akin lang, umalis ka na rito.
dalin mo ang mga alagad mo at pabayaan mong mamuhay na mapayapa ang mga tao rito. Hoy Emilia, walang iya ka. Nakala naming mabait ka pero isa ka palang demonyo. Anong ginawa mo kay Lola, ha? Florante, kumpirmado, siya ang aswang na pumatay sa lolo ninyo. Ang mga alagad niya ang naghasik ng lagim dito sa kabaryuhan. Akalain mo yon? Nagmula kayo sa angkan ng mga mababangis na albularyo pero nagawa ko kayong isahan? Sa bagay, mas magaling naman ako kaysa sa lolo ninyo eh. Nagawa ko nga siyang patayin ng walang kahirap-hirap, diba? Napakasinungaling mo. Ang dapat sa mga katulad mo, hindi na hinahayaang mabuhay. Ngayon, aswang, sabihin mo sa amin kung ano ang totoong pakay mo. Alam ko matagal mo nang minamanmanan ng lolo nila. Ano bang motibo mo? Gusto ba niyong malaman kung ano ang totoo? Sige, ako at si Justino ay magkapatid sa ama. Katulad niya, isa rin akong albularya. Pero dahil sa ginawang panloloko ng tatay niya sa nanay ko, isinumpa kong gaganti ako sa mga kalahi niya. At sa tulong ng isang itimang babaylan, naging ganito ako. Mabangis, kinakatakutan ng marami. Kaya pala gano'n na lang ang galit mo sa pamilya ni na Florante. Pero ang paraang naisip mo ay hindi nararapat. Kung ginamit mo sa tamang kakayahan mo, hindi ka magiging ganyan. Hayop kang aswang ka. Bumalik ka na sa kung saan ka nang galing. Napatay mo na si Lolo at hindi na ako papayag na may patayin ka pang isa sa amin. Hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo napapatay. Teka, ano bang koneksyon mo sa kanila? Bakit ka nandito? Sandali. Sa pagkakaalam ko, may naging anak si Justino bago pa man siya ikasal sa lola ng binatang to ah. Huwag mong sabihin na... Oo, ako yon. Anak ako ni Tatay Justino. Matagal na rin kaming magkakilala at sa kanya ko nalaman ang patungkol sa iyo. Kung hindi lang sana ako pinigilan ng mga alagad mo nung gabing pinatay mo siya, baka nagawa ko pang baliktarin ang sitwasyon natin. Totoo bang sinasabi nyo? Tsuhin po namin kayo? Oo, Florante. At nandito ako para protektahan kayo laban sa aswang na yan. Kahit anong gawin mo, nakaguhit na sa mga bituin ng kapalaran ninyo. At maswerte ka, Magno. Nandito ka rin para mamatay kasama nila. Namulagat ang mga mata ko dahil sa aking narinig. Napalingon pa ako kay Lola pero wala siyang naging reaksyon patungkol sa mga revelasyon na nasa labas. Inusisa ko siya pero ayon sa kanya, matagal na niyang alam ang patungkol kay Mang Magno. Dapat, Tiyo raw ang itawag namin sa kanya. Babalik na sana ako sa pwesto ni Lola pero napasigaw si Emilia para tawagin ang mga kasamahan niya. Sinipat ko ang paligid at nakita kong papalapit sa bahay namin ng ibang aswang. Napansin ko ring aalis sana si Emilia pero pinigilan siya ni Tio Magno. Tatakas ka pa? Labanan mo muna ako! At anong akala mo aatrasan kita? Hindi. Alam kong kulang pang kakayahan mo para matalo ako. Mang Magno, Tio Magno. Kayo na po muna ang bahala sa aswang na yan ha. Kailangan siguraduhin ko po muna na hindi makakapasok sa bayang ibang aswang. Baka kung anong gawin nila kina Lola eh. Sige, Florante. Mag-iingat ka. Huwag mo nang intindihin ang aswang na ito. Makakaya ko na siyang talunin. Wag puro yabang. Patunayan mo muna. Kahit na babae ako, alam kong mas may kakayahan ako sa iyo. Umatake kay Tio Magno si Emilia at nagsimula silang makipagbuno sa isa't isa. Nang makita kong papalis na si Kuya, nagpa siya akong lumipat ng pwesto. Muli akong sumilip sa labas at nakita kong ilang dipa na lang ang layo ng mga aswang kay Kuya. Nung mga panahong yon, naisip kong bumaba na rin para tulungan ng pinsan ko. Alam kong delikado ang sitwasyon niya dahil humigit kumulang sa 10 ang mga nilalang na naroon. Lola, kailangan kong bumaba para tulungan si Kuya Florante ha. Marami po ang mga aswang na nakahandang umatake sa kanya eh. Ano ang magagawa mo? Baka kung pagpestahan ka lang ng mga aswang dyan sa labas. Magtago ka na lang dito, apo. May proteksyon naman po ako. Merong ibinigay si Mang Magno na mutya sa amin ni Kuya. Siguro, sapat na to para magawa naming matalo ang mga yan. Sige, ikaw ang bahala. Basta siguraduhin nyo lang makakabalik kayo rito ng ligtas. Hindi ko kakayanin kung pati kayo ikukunin din sa akin ng mga aswang na yan. Opo, Lola. Pangako po. Babalik kami dito ng ligtas ni Kuya. Aalalayan ko po muna siya at baka hindi niya kayanin ng mga nilalang na yun eh. O siya, basta mag-iingat kayo ha. Opo.
Nagmamadali akong lumabas sa bahay namin para puntahan ang pinsan ko. Napahawak na ako ng maigpit sa itak ko at pinakiramdaman ng paligid. Nagulat pa si Kuya Florante nang makita niyang papalapit na ako sa kanya. Saktong pagkalapit ko sa kanya, umusad din ang mga aswang hanggang sa makatapat na namin sila. Nagtaka pa ako kung bakit wala man lang silang reaksyon at animoy hindi nila kami nakita. Sigurado na dahil ito sa mutya ng hunyangon ibinigay sa atin. Kung hindi nila tayo nakikita, mas mabuti yan para magawa natin silang atakin mula sa likuran. Kung ano po ang palagay niyong makabubuti, kuya, yan ang gagawin natin. Hiikutan ko sila at sa likuran nila ako aatake. Kapag napalingon sila sa akin, gawin mo makakaya mo para mataga mo sila. Huwag kang papayag na madakip ng kahit isa man sa kanila. Gamitin mo ang liksin ng pangangatawan mo. Sige, kuya. Huwag kang makampante mga aswang sila. At kaya nila tayong linlangin. Gamitin lang natin ang pagkakataon na hindi pa nila tayo namamalayan. Dahil sa birtud ng hunyango natin. Napatango ko sa sinabi niya. Noon din pumunta si kuya sa bandang likuran ng mga aswang. Sumenya siya sa akin para makapaganda ako. At sa isang iglap, napasigaw siya para kunin ang atensyon ng mga aswang. Napalingon naman ang mga nilalang sa kanya. At lahat sila'y napaangil. Noon din, isa-isang umatake ang mga aswang, kaya mabilis kong nilapitan ng nasa pinakalikuran nila. Tinaga ko yon at nagawa ko siyang tamaan sa tagiliran. Nagalit ang aswang at sa hindi ko inaasahan, inatake niya ako na ibuwal sa lupa. Kuya, tulungan mo ako. Papatayin ako ng aswang na ito. Makakaya mo ang aswang na yan, Manuel. Magtiwala ka sa sarili mo. Huwag ka mag-alala. Pipigilan ko ang ibang nandito para hindi sila makalapit sa iyo at madagdagan pa ang kalaban mo. Sige po, susubukan ko pong talunin ang nilalang na ito. Sige, ganyan nga. Gamitin mo ang lakas mo. Kahit na isa siyang aswang, mas madali mo siyang matatalo kapag buo ang loob mo. May tangan ka at isa yan sa mga alas mo laban sa kanila. Sige po. Manda ka sa akin, aswang. Ah! Kasabay ng paghugot ko ng lakas kabanong, itinulak ko siya palayo sa akin. Napangiti na lang ako nang mapalumpasay siya sa lupa. Noon din, dinampot ko ang itak ko at tinaga siya. Napaungulang nilalang at napahawak sa kanyang kaliwang pisngi. Susugod pa sana siya pero siniguan ako ni kuya na tuluyan na ang nilalang na yun para hindi na makapanlaban pa. Napatango naman ako sa kanya at buong lakas kong tinaga ang nilalang sa kanyang liig. Pagkabuwal noon, agad akong lumapit kay Kuya Florante para tulungan siya sa mga natitirang aswang. Sabi ko naman sa iyo makakaya mo eh. Kulang ka lang kasi sa tapang. Pero ngayon nakapatay ka na ng aswang. Magagawa mo na rin yun sa iba. Pero hindi po ba kasalanan ng pumatay, kuya? Hindi na mahalaga yun. Mga aswang ang mga yan. Ang importante, maging ligtas tayo. Kung hindi natin sila papatayin, tayo ang tatapusin nila. Sa bagay, may punto rin naman po ang mga sinasabi nyo. Tika, si Mang Magno pala. Ay, si Tio Magno. Baka kung napano na siya. Sige, tapusin na muna natin ang mga aswang na ito. Baka may iba pang susugod dito eh. Pagkatapos nito, tulungan natin si Mang Magno. Kailangan magbayad si Emilia sa ginawa niya kay Lolo. Dahil mas naging agresibo ang mga aswang na kalaban namin ni Kuya, minabuti naming ituon ang buong atensyon namin sa kanila. Noong mga sandaling yon, hindi na ako nakaramdam ng takot na makapatay ng aswang. Ang kada nilalang nalalapit sa akin, tinataga ko ng buong lakas. Ganon din si Kuya Florante. Kaya makalipas ang ilang minuto, nagawa namin pabagsakin ang lahat ng mga aswang na sumusugod sa amin. Nasa ganong kalagayan kami nang marinig namin ang pag-ungol ni Mang Magno. Dahil doon, napatakbo kami papunta sa likod. Naabutan naming nakaibabaw sa kanya si Emilia habang patuloy silang nagtatalo. Kung inakala mo magtatagumpay ka sa kagustuhan mo, hindi! Dada ka muna sa ibabaw ng bangkay ko bago mo magawa yon. Kung yan ang paraan para maubos ko kayong mga kalahi ni Justino, gagawin ko. Makita ko lang kayong nakahandusay at wakwak ang mga tiyan. Alam kong nagawa ko na ang ipinangako ko sa bangkay ni nanay. Talagang ang may sadyablo ka, Emilia. Kung mapapatay mo man ako ngayong gabi, alam kong hindi ka na rin naman makakalis dito ng buhay. Papatayin ka ng 2 pamangkin ka.
Wala silang pinagkaiba sa lolo nila. Paano mo nasabing mapapatay nila ako, ha? Diyan ka nagkakamali. Kung mahina kami, hindi sana namin nagawang ubusin ang mga alagad mong sumugod dito. Mag-isa ka lang. 3 pa kami. Hindi ka na makakaligtas pa, Emilia. Umiling si Emilia at napansin kong mas naging mabalasik ang itsura niya, Kabanong. Humugot siya ng lakas at nagsimula siyang maging agresibo. Ilang beses niyang kinalmot si Mang Magno, pero sinisikap pa rin ng tiyuhin namin na masalag ang kamay niya. Nasa ganong sitwasyon silang dalawa nang bagyang mapaupo ang aswang. Inamba niya si Mang Magno na susuntukin, kaya mas lumapit kami sa kanila, Kabanong. Nabahala ko na baka gamitin ni Emilia ang lakas niya, pero bago pa man niya masuntok ang tiyuhin namin, sinipa na siya sa batok ni Kuya Florante. Salamat at dumating kayo. Hindi ko akalain na may taglay pala siyang pambihirang lakas eh. Oo nga po pala, isa yan sa mga bagay na hindi na po namin nabanggit sa inyo. Nung una po naming nakita ang kakayaan niya, nagawa niyang ibalibag ang mga aswang. Yan din ang rason kung bakit naniwala po kaming mabait siya eh. Dahil tumulong siya makipaglaban sa amin para magapi ang mga aswang. Talagang napakademonyo ng aswang na yan. Gagawin niya ang lahat para lang magawa niya ang pinaplano niya. Pero hindi natin siya papayagan. Tama po kayo, Tio Magno. Igaganti natin si Lolo. Magsasalita pa sana ulit ako, Kabanong, pero nakarinig kami ng pag-angil sa aming likuran. Napalingon kaming 3 at nang makita namin si Emilia, napaharap na rin kami sa kanya. Nang mapansin kong naghahanda siyang sumugod, napahawak ako ng mahigpit sa itak ko. Nang mga sandaling yon, nakatuon ng pansin ni Emilia kay Tio Magno, kaya bagya akong napatras para lumayo ng kaunti. Kung gusto mo talaga akong labanan, ako lang. Huwag mo nang idamay ang 2 kong pamangkin at ang lola nila. Kung pwede ang sinasabi mo, hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo nauubos. Kung talagang gusto mong tantanan ko sila, kailangan may gawin ka. At ano naman yon, ha? Patay mo sa harapan ng 2 yan ang lola nila. Sa paraang yan, kahit paano, nagawa ko ng maipagiganti ang nanay ko. At may pagiganti mo na rin naman ang nanay mo. Alalahanin mong iniwan ka ni Justino para lang sa lola nila. May punto ka rin naman. Kung hindi sana iniwan ni Tatay Justino ang nanay ko, sana buo ang pamilya namin. Hindi din sana ako lumaki ng walang ama na gumagabay. Tama yan, Magno. Dapat lang na maggalit ka sa kanila. Lalo na sa matandang nasa loob ng bahay. Siya ang dahilan ng paghihirap niyo ng nanay mo. Walang ibang dapat na magkakampi rito kung hindi tayong 2. Tama ka, Emilia. Wala ngang ibang dapat na magkakampi. Kung hindi, kami! Dahil isa kang aswang at hindi dapat pinapaniwalaan ng mga salita mo. Pagkatapos magwika ni Tio Magno, agad niyang sinugod ang aswang. Ilang beses niyang sinubukang tagain si Emilia, pero nagawa nitong iwasan yon. Dahil napansin namin ni Kuya na medyo dihado si Tio Magno, sinabihan ko na siyang tumulong na lang sa tiyuhin namin. Napatango naman si Kuya Florante at agad na humakbang palapit kina Emilia. Tinulungan nga niya ang tiyuhin namin hanggang sa mabuwal na sa lupa ang aswang. Susubukan pa sanang apakan ni Tio Magno ang likod ni Emilia, pero bigla nitong hinawakan ang binti ng tiyuhin namin. Hindi mo ako maiisahan. Tingnan natin kung babaligtad ka kapag hinawakan ko at iangat ang paa mo. Aray ko! Hayop ka talaga, Emilia. Gamit lang ang isang kamay. Nagawa mo akong ibuwal. Ha! Kulang pa yan, Magno. Dudurugin ko pang tadyang mo. Iisahan mo pa ako, ha? Hindi mangyayari yan. Sige, subukan mo. Pero bago mo pa madurog ang tadyang ni Tio Magno, ako muna ang kalabanin mo. Dahil nakatuon ang pansin ni Tia Emilia kay Tio Magno, hindi niya namalayang nakaamba na sa kanya si Kuya Florentino. Tinaga ni Kuya ang aswang sa bandang balikat, kaya napaungol yon. Susunggaban din sana niya si Emilia, pero hinawakan ni Tio Magno ang binti ng aswang. Hindi agad nakagalaw ang nilalang, kaya nagawa pa siyang tagayin ulit ni Kuya. Pagkatapos noon, bumuelo si Kuya Florante at buong lakas na sinipa ang aswang. Nabuwal siya at ang akmang babangon na sana siya. Nagmadali akong lumapit sa kanya saka tinaga siya sa likod. Isa ka pa, Manuel. Siguraduhin lang ninyong matutuluyan niyo ako. Dahil kung hindi, babalikan ko kayo't uubusin.
Hindi mo na magagawa yan. Ngayon pa lang, pipigilan ka na namin sa mga masama mong binabalak. Ito pa ang dapat sa'yo. Ito ang para kay Lolo Ustino at ito naman ang para kay Lola Martina. Aray ko. Sige lang, namnamin niyo ang sandaling ito. Kapag nakabuelo ako, humanda kayong lahat. Manuel, tagayin mo siya sa batok. Huwag mo na siyang hayaang makalis sa ganyang sitwasyon. Malaki ang kasalanan niya sa atin, kaya dapat lang sa kanya yan. Manuel, sige na. Ikaw nang tumapos sa kanya. Huwag kang matakot pumatay ng mga masasamang nilalang. Aswang yan. Sige, patayin mo siya para maging ligtas na tayong lahat. Panandalian akong natigilan ng mga sandaling yon, Kabanong. Nakaramdam ako ng bagyang awa kay Emilia at naisip kong meron naman siyang dahilan para magalit kina Lolo. Nasa ganong sitwasyon ako nang maramdaman kong gumalaw siya. Itutuloy ko na sanang inuutosin na kuya sa akin pero bago ko magawa yon, nakaalis na ang aswang sa kanyang pwesto. Nabahala ako pero nang mapatitig ako kina kuya, nakita kong hawak na nila si Emilia. Akala mo ba'y makakatakas ka sa amin? Kahit ilang beses mo pang subukang umalis dito, hindi ka na makakaalis pa. Dito ka na malalagutan ng hininga. Gawin na ninyo kung ano man ang binabalak ninyo. Pero dahil sa mataas na uri ang karunungan ko, alam kong makakabalik ako. Kung hindi man ako magtagumpay sa unang pagkakataon, gagawin ko yun sa ikalawa. Hawakan po natin siya ng mabuti. Baka gamitin niya ang lakas niya laban sa atin. Kapag nagkaroon ako ng kahit katiting na pagkakataon, gagawin ko talaga yan. At dahil ramdam kong mahihina kayo, tingnan natin kung makakaya nyo akong pigilan. Sige pa, lakasan mo pa. Mahina ka na, Emilia. May mga sugat ka na sa katawan at unti-unti ka nang mawawalan ng dugo. Kahit anong gawin nyo, hindi nyo ako mapapatay gamit lang ang mga itak nyo. Anong akala nyo sa akin? Isang karaniwang aswang lang? Diyan kayo nakakamali. Ganon. Akala mo ba'y wala akong alam sa mga panlaban sa'yo? Manuel, kumuha ka ng kahoy at patulisin mo ang dulo. Itarak mo yun sa lupa at yun ang gamitin mo para isaksak sa dibdib ng aswang na ito. Sige po, gagawin ko kaagad yan. Teka, mag-aanap po muna ako ha. Huwag kang makakaramdam ng awa sa aswang na ito. Siya ang pumatay kay Lolo at marami pa siyang papatayin kung hahayaan natin siyang mabuhay. Sige po, Kuya Florante. Hindi na ako maawa sa kanya. Pagkatapos kong magwika, naganap na ako ng pwede kong gamitin. Nang may makita kong kahoy na kasing laki ng braso ko, agad kong kinuha yun at pinatulis ang dulo. Naririnig ko pang nagpupumigla si Emilia noon. Pero dahil sa pagtutulungan ni Tio Magno at Kuya Florante, hindi niya nagawang makapigla sa kanila. Itinarak ko yun sa lupa at pagkaraan lang ng ilang sandali, bumalik ako sa kanilang kinaroroonan. Nandito na si Manuel. Humanda ka ngayon, aswang. Akala mo ba'y hindi ko alam ang sikreto mo? Kahit anong lakas mo, puso pa rin ang kahinaan mo. Manuel, ikaw na tumarak niya sa dibdib ng aswang na ito. Siguraduhin mo matatamaan mo ang puso niya. Pakawalan niyo ako. Huwag niyong gawin sa akin yan. Pakawalan niyo ako, sabi. Manuel, ngayon na. Bago pa man tuluyan makapiglas ang nilalang na ito. Dali! Sige po. Nang makita kong sinusubukan pa rin magpumiglas ng aswang, bumwelo ko sa kabuong lakas na itinarak ko ang hawak kong kahoy sa dibdib niya. Sumigaw siya ng malakas, pero nang tumarak na sa kanyang dibdib ang matulis na kahoy, napalitan niyo ng pag-ungol. Alam kong hindi ko pa naaabot ang puso niya, kaya humingi ako ng tulong kay kuya. Agad naman nilang binitiwan si Emilia, at pagbagsak niya sa lupa, si kuya na mismo nagdiin ng kahoy na yon para matamaan ang puso ng aswang. Yan ang dapat sa mga kagaya niyang aswang. Ngayon, tignan nyo, hindi na siya gumagalaw. Iba ka naman po, nagkukunwari lang siyang patay, Tio Magno. Oo nga po, baka kung muli siyang bumangon at tumatake ulit siya sa atin. Hindi na mangyayari yan. Pupugutan ko siya ng ulo nang sa ganun masiguro na natin hindi na talaga siya mabubuhay. Mas mabuti pa nga po, pero paano natin ililigpit ang katawan niya? Baka kung ano pang sabihin sa atin ng ibang tao Hindi naman po siguro, kuya. Halos lahat ng mga tao dito sa atin natatakot sa mga aswang Siguradong kapag nakita nila mga bangkay ng aswang, magpapasalamat pa sila sa atin at mananahimik na lang sila. Pero kailangan pa rin natin makasiguro.
Huwag ka mag-alala. Ako na ang bahala. Dadaling ko sila sa kabilang baryo. Doon din naman sila nagkukuta. Doon ko susunugin ang mga bangkay nila. Sige po, tutulungan ko na lang po kayo para matapos kaagad. Hindi naman po siguro tayo aabutin ng umaga niyan, ano? Bilisan na lang natin para makabalik agad tayo rito. Pinugutan nga ni Tio Magno ang ulo ni Emilia. Nung magsimula na sila sa pagliligpit ng bangkay ng mga aswang, pumasok ako sa bahay. Hinihintay namin silang dalawa ni Lola hanggang sa makauwi na sila sa amin. Nag-usap kaming apat patungkol sa mga bagay-bagay at marami kaming nalaman patungkol kay Tio Magno. Ano kaya kung dito ka na lang sa amin? 3 lang naman kami rito. May pamilya po akong naiwan, Tia Martina. Isa pa po, magiging abala lang po ako sa inyo dito. Sa ngayon, ang importante, wala nang banta sa atin. Kung alam ko lang na sana dati na meron ngang anak si Justino bago kami kinasal. Sana'y sinabihan ko siyang sa amin ka na lang tumira. Hindi nga rin po kagad sinabi ni nanay sa akin Kung hindi namatay si nanay dahil sa kagagawa ng mga aswang, hindi ko rin nakausap si Tatay Justino. Talagang napakaulang hiya ng aswang na yan. Pasalamat sila at medyo mahina na ang tuhod ko. Kung malakas pa sana ako, magagawa ko pa rin labanan ng mga yan. Nandito naman po yung 2 kong pamangkin Alam ko pong hindi kanila pababayaan. Mga matatapang ang mga yan. Nagmana talaga kay Tatay Justino. Katulad ka rin ang tatay mo Kung hindi nga dahil sa iyo, baka kung ano na nangyari sa amin. Salamat talaga, Magno. Hindi mo pinabayaan ang mga pamangkin mo. Salamat din po, Tia Martina. Nang medyo malapit ng mag-umaga, nagkasundo kaming 4 na matulog na lang muna. Pagkagising namin, nagpasya kaming bisitahin ang libingan ni Lola. Nagkasundo na rin kaming ipalibing siya sa sementeryong nasa bayan namin. At sa tulong ni Tio Magno, nagawa namin yun ng paraan. Makalipas ang ilang araw, umalis na ang tsuy namin para sunduin ang pamilya niya. Pumayag kasi siya sa alok ni Lola na tirhan ng kapirasong lupa na nakalaan para sa kanya. Isang beses, Florante, Manuel, tulungan niyo ako. Bakit po, Tio Magno? Ano po nangyari? Ang bunso kong anak nawawala. Kanina kasi may nakita kaming maitim na aso na umaaligid sa labas ng bahay. Malakas ang inaala kong kinuha siya ng aswang. Pero may naamoy din kaming mabango na parang halimuyak ng bulaklak Sandali lang po. Kukunin ko lang yung itak ko. Manuel, sumama ka na rin sa amin. Kailangan mahanap natin kagad ng bata. Sige po, sasama na ako sa inyo. Mag-iingat kayong 3. Baka kung nandyan lang naman sa tabi-tabi ang anak mo, Magno. Malamang napagkatuan lang ng mga hindi nakikitang nilalang. Isa nga rin po yan sa mga inaalala ko Baka po kung tuluyan na nilang kunin ang anak namin ni Mrs. Hindi mangyayari yan. Mahahanap nyo siya. Basta bilisan nyo lang. Subukan nyo sa mga matatandang puno rito. Baka doon nila dinala ang bata. Sige po, susubukan namin tingnan sa mga puno. Papasok na lang din po kami sa gubat. At baka naroon lang siya. Nang makakuha na kami ni Kuya ng itak, nagmamadali kaming umalis kaagad. Sinuyod namin ang buong baryo. Tiningnan din namin ang mga puno. Subalit, hindi namin nakita ang anak ni Tio Magno. Pumasok na rin kami sa gubat para alamin kung naroon ang bata, pero nabigo pa rin kami. Ay nako, nasaan na ba yung batang yun Sino kayang dumukot sa kanya? Huwag naman sana siyang bibiktimahin ng aswang. Hindi namin alam ni Mrs. ang gagawin kapag nawala sa amin yon. Mahal na mahal namin ang batang yon. Huwag po sana kayong mawawalan ng pag-asa. Mahanap po natin siya. Teka, nasubukan na po ba ninyo sa paligid ng bahay nyo? Baka po, nandun lang naman siya sa likod bahay nyo, Tio. Teka, hindi ko nga pala natin sa likod ng bahay Pati sa silong, hindi ko rin naalalang silipin. Tara, umuwi na muna tayo para tingnan doon. Sige po. Baka po napagdiskitahan lang siyang itago ng kung anumang nilalang. Ano po kaya kung magbigay tayo ng alay? Baka sa parang yun, ibalik po nila yung anak ninyo. Sige, susubukan natin yan. Baka sakali makabalik ang anak namin. Sana hindi siya dinukot ng aswang. Hindi ako titigil talaga sa pagtugis sa kanila kung nagkataon. Umuwi kaming 3 sa bahay ni Tio Magno. Sinubukan naming hanapin sa paligid, pero
wala talaga roon ang bata. Nung akmang aalis na sana ulit kami para maghanap ng magiging alay, nagkaroon ako ng kakaibang kutob na naroon lang ang bata sa silong. Susubukan ko pong manatili sa silong ng kahit ilang minuto lang. Baka po sakaling magpakita siya eh. Sige, pero 5 minuto lang ah. Pagkatapos niyan, aalis na tayo para maghanap ng magiging alay. Sige, kailangan na mahanap natin ang anak namin bago mag-umaga. Baka kasi tuluyan na siyang hindi makauwi eh. Sige po, iwan na lang po ninyo muna ako dito. Pero kung pwede po, pakiramdaman nyo rin ako ha. Baka po kasi pati ako, mawala na rin eh. O sige, babantayan na lang kita, Manuel. Ako nang bahala. Napatango ako kay Kuya. Noon din, pumasok ako sa silong ng bahay ni Tio Magno. Pinakiramdaman ko ang paligid hanggang sa mapansin kong parang may kasama ako roon. Minabuti kong ipikit na lang ang aking mga mata at bagalan na rin ang paghinga ko. Makaraan ng ilang sandali, lumakas ang kabog ng puso ko nang may maulinigan akong parang may nagkakaykay sa lupa. Nang imulat ko ang aking mga mata, napasigaw ako para tawagin sina Kuya at Tio Magno. O Manuel, bakit? May problema ba? Ano? Nandyan ba ang anak namin? Teka, nandyan nga. Paano nandyan yan eh? Nang silipin natin, wala naman. Nagtataka nga rin po ako eh. Pagpasok ko po dito, may naramdaman kagad akong kakaiba. Minabuti kong bagalan na paghinga ko para hindi masyadong makaistorbo. At nagulat na lang ako nang makitang anak niyo na naglalaro ng alikabok. Kung ganun, pinaglalaroan nga siya ng mga hindi nakikitang nilalang. Baka nga po kung gabay niya yung nakipaglaro sa kanya eh. Malaki ang tsansa na tama ang sinabi mo, Florante. Nasa lahi natin ang pagiging albularyo eh. Ay teka, kukunin ko na muna siya at paliliguan. Halos lumangoy siya sa alikabok eh. Mas mabuti pa nga po. O paano? Uwi na rin po muna kami, Tiyo. Mag-isa lang si Lola sa bahay eh. Baka kung mapano siya. Baka kasi maulit pa yung nangyari dati. O siya sige, mag-iingat kayong dalawa ha. Opo, Tio Magno. Umuwi kami ni Kuya at nang naroon na kami, naabutan namin si Lola na nakadungaw sa bintana. Inusisan niya kami kung ano ang nangyari. Kaya ikinuwento namin ang patungkol sa pagkawala ng bata hanggang sa kung paano ko nakita yon. Kung hindi ako nagkakamali, bata pa lang makikitaan na natin yon ng mga senyales. Magiging isa rin siyang albularyo. Katulad ng lolo niya. Yan nga rin po yung hinala namin, Lole. Sigurado na wala sa amin ni Manuel ang susunod sa yapak ni Lolo Justino. Ang batang yon ang magmamana ng kakayahan niya. Kung sino man sa inyo ang magmamana, patutuwa pa rin ako. Alam ko namang gagamitin niyo sa kabutihan ng pamanang kakayahan sa inyo. Pero kung ako lang po, hindi ko tatanggapin yun eh. Mas mabuti nang mamuhay ng tahimik. Wala akong magiging kalaban. Ako din po. Pero kung sakali man na ako talaga napili, tatanggapin ko po yun. Saka mag-aaral pa po ako ng gusto. Gagawin ko rin po ang lahat para magamot ang lahat ng mga taong lumalapit sa akin at humingi ng tulong. Basta ako, kung ano man magiging desisyon niyong dalawa, susuportahan ko na kayo. Mga apo ko kayo at mahal ko kayong pareho. Dahil malalim na ang gabi, nagpasya kaming matulog na muna. Hindi ko na rin inisip pa ang patungkol sa pagiging albularyo dahil sa sobrang antok. Subalit sa hindi ko malamang dahilan, napanaginipan ko si Lolo at may kung ano siyang ipinapasa sa akin. Nagwika rin siya sa akin na manggagamot ako at gagawin niya ang lahat para maturuan ako. Kinabukasan pagkagising ko, nakaramdam agad ako ng kakaiba sa katawan ko. Bakit parang matamlay ka, Manuel? May sakit ka ba? Tinatrangkaso ka ba? Hindi po, Lola. Ang totoo po niyan, napanaginipan ko po si Lolo Sinabi niya sa akin na manggagamot ako at tutulungan niya ako. Ano? Kung ganun ikaw ang napili niya. Wala ka na magagawa kung hindi ang tanggapin ang responsibilidad na yan, Manuel. Pero baka kung... Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita, Manuel. Hindi kita pababayaan. Alam ko kung gaano kahirap ang maging isang albularyo Nakita ko naman yun kay Lolo. Mas mabuti pa nga, Florante. Kailangan pa ng pinsan mo ng paggabay at isa ka sa maaasahan niya. Basta kahit na anong mangyari, huwag kayong magpapalinlang sa puwersa na kadiliman.
gagawa ng paraan ng mga masasamang elemento para makontrol nila kayo. Subukan lang nila. Hindi ako papayag na saktan nila ang kahit na sino man sa atin. Nang mga sandaling yun, Kabanong, sinabi na namin kay Lola ang patungkol sa ginawa namin sa mga libreta ni Lolo. Hindi naman siya nagalit sa amin at nagsisi pa nga siya dahil ipinasunog niya yon sa amin ni Kuya. Makaraan lang ang ilang buwan, parang nagkaroon ako ng ideya kung paano ako magsisimula manggamot. Gabi-gabi ko ring napapanaginipan si Lolo noon at may mga bagay siyang itinuturo sa akin. Sa ngayon, wala na si Lola Martina at ako, ipinagpatuloy kong misyon na minsang iniatas ng Diyos kay Lolo Justino. Wakas! Kailangan mahanap na natin si Lolo